Si Kenny Rogers ay umawit, dapat mang malaman kung kailan kakapit, malaman kung kailan bibitawan, malaman kung kailan lalayo. Malaman kung kailan tatakbo. Kung may konting sentido komun ang Rusya, dapat sana ay sumuko na ito sa Ukraine. Nang paulit-ulit na pati eksperto sa origami ay may inggit. Pero patuloy pa ring tumataya ang Rusya. Sa Donetsk, kakataya lang nito ng malaki. Pumasok ang convoy ng supply ng Rusya sa isa sa pinakamapanganib na lugar sa Donetsk. Para maghatid ng supply sa unahan, nagsugal ang Rusya na kahit paano. Ito ang convoy na makakatawid sa highway, na ayon mismo sa Rusya ay bawal daanan ng mga sundalo nito dahil punong-puno ng drone. Kailangan pa ba naming sabihin kung ano ang sumunod na nangyari? Nakita ng mga FPV drone ng Ukraine ang convoy at natalo ang Rusya sa kanilang pustahan matapos mawalan ng 12-12 ng sasakyan sa highway ng kamatayan. Sa totoo lang, wala talaga kaming ideya kung bakit sinubukan ng Rusya ang ginawa nila. Nakita na natin ang nangyari sa mga armored vehicle ng Rusya sa buong Ukraine. Halos 25,000 na sa mga ito ang nawasak na dahil madali silang maging target ng mga FPV drone ng Ukraine. Noong kalagitnaan ng Hulyo, nagdesisyon ang mga komandante ng Rusya sa Donetsk na magpadala ng convoy na 50 sasakyan sa Donetsk Ring Road. Delikado pa rin ang kalsadang iyon para sa Rusya. Ito ang kalsadang ipinagbawal ng Rusya ang lahat ng sasakyang pangkargamento at pangmilitar dito dahil kayang kirahin ito ng Ukraine anumang oras. Nasa 12 kilometro lang ito mula sa gray zone sa pagitan ng Turetsk at Konstantinivka, sakop ng mga drone ng Ukraine. At matagal na itong ganito. Ilang buwan na alam ito ng mga commander ng Rusya. Winawasasak ang mga sasakyan sa Donetsk Ring Road. Mas tiyak na ngayon ang pagkawasak. Ngayon, lamang ng 1.5 sa isa ang Ukraine sa FPV drone kumpara sa Russia sa maraming frontline. Kasama na rito ang Donetsk. Buwan-buwan, may mga bagong henerasyon ng drone, FPV man o hindi, na lumalabas sa Ukraine. Naaprubahan na ng Ukraine ang record na 413 bagong sistema ng drone na yung 2026 pa lang. Ulat ng Aerospace Global News. Record na ito at kalahati pa lang ng taon ang lumipas. Sabi pa ng Forbes, hindi na lang sa mismong harapan at sa likod nito ginagamit ang FPV drone ng Ukraine. May ilan na kayang tumagos ng 60 kilometro sa likod ng kalaban. Kaya nagiging halatang target ang Ring Road na 12 kilometro lang ang layo mula sa harapan. Lahat dito ay halatang masamang pustahan. Para kang tumodo kahit 7-2 offsuit lang ang baraha mo. Himala ang kailangan ng Russia para mailigtas ang kanilang 50 sasakyang convoy sa Donetsk Ring Road. Maaring may himalang mangyari para sa maswerteng sugarol. Pero hindi sinuwerte ang Russia. Habang patungo sa unahan ang convoy, may di maiwasang nangyari. Pinapatan ng Ukraine ang 7-2 ng Russia at tinaasan nito gamit ang Pocket Aces. Maraming sasakyan ng Russia ang nawasak dahil sa napakatangang hakbang ng mga puwersa ni Putin na nakapagtatakang naaprubahan pa noong una pa lang. Sa likod ng frontline ng Donetsk, nakita ng grupo ni Ivan Franko ang pinakamasamang pustang ginawa ng Russia sa napakahabang panahon. Kasama sa State Security Service ng Ukraine, minanmanan ng grupo ang convoy ng mga truck, van, kotse at motorsiklo at sabay silang nasabik. Pinayagan ng convoy na bumiyahe mula sa labas ng Malinivka, mahalagang base ng Russia, habang sinusubukan nilang butasin ang depensibong sinturon ng mga kuta ng Donetsk. Perpekto ang paggamit ng Ukraine ng estratehiya nila. Hinayaan ng Russia na maging mas kumpiyansa sa bawat kilometrong nalalampasan nila. Halos di natanaw ang Malinivka mula sa marami sa mga sasakyan. Halos wala na sila sa agarang panganib at mukhang magtatagumpay ang sugal nila. Nang dumating ang mga FPV drone, winasak nila lahat ng sasakyan sa konboy ng Russia. Sa kabila ng pagbabawal sa kargamento at transportasyong militar sa Donetsk Ring Road, #IFG na may matatag na kamay at mga drone na inambag ninyo ay dumakip sa ilang lumabag. Nagbiriro ang grupong Ivan Franko sa Telegram. Inilahad ang pinakamadaling mahulaan na tagumpay ng Ukraine sa digmaan na yon. At hindi naman natin kailangang basta paniwalaan ang sinabi ng grupong ito na nangyari talaga ang kakaibang pag-ataking ito. Merong video, marami nito. Nagbahagi ang Sensor.net ng isang video. Ang kuha ay nagpapalit-palit sa pagitan ng tanawin mula sa FPV drone habang papalapit ito sa isang truck na kasama sa convoy ng Russia at ng tanawin mula sa isang pasahero sa kotse na dumadaan malapit doon. Nakikita nating papalapit ang drone. Pagkatapos, lumipat ang kuha sa kabilang tanawin kung saan nakikita rin natin ang parehong pangyayari. Paulit-ulit ito hanggang mawala ang kuha ng drone. Alam ng sinumang nakapanood na ng mga kuha mula sa FPV drones ng Ukraine na kapag naputol ang feed, ibig sabihin ay may sumabog na. Nakumpirma ito nang bumalik ang video sa pananaw ng pasahero. Kitang bumaba ang drone ng Ukraine at direktang tumama. Kwento ito ng sakunan ng Russia sa Donetsk Ring Road. Paulit-ulit na lumipad ang mga drone ng Ukraine, natunton at pinuruhan ang mga sasakyan ng Russia
na hindi sana dapat nagsapalaran ng ganoon. Isa pang video na ibinahagi Michelle Nova Plus, ipinapakita ang resulta ng massacre sa kalsadang tinangkadaanan ng Rusya. Nakikita natin ang sunod-sunod na sinunog at winasak na sasakyan. 50 lahat-lahat, mula sa mga Lada at quad bike hanggang sa mga truck. At pati na rin ang sasakyang nagdadala ng kanyon. Parang eksena ito mula sa Mad Max. Saan ka man tumingin, may isa na namang kalansay ng dating sasakyan. Hindi tiyak kung ilan ang nasawing sundalong Ruso sa matinding pag-atake ng Ukraine sa convoy na hindi dapat pinayagang bumiyahe. Pero halos, hindi na mahalaga yon. Sapat na ang masaker sa mga sasakyan para magpadala ng mensahe sa Russia. Nagpustaka na parang ligtas na agad ang Donetsk Ring Road. Hindi ito ligtas. At hindi ito magiging ligtas sa napakahabang panahon. Kailangan talagang itanong, bakit? Ano kayang posibleng dahilan ng Russia sa pagpapadala ng buong convoy sa kalsadang alam nilang saklaw ng FPV drones ng Ukraine? Magbibigay kami ng ilang hula tungkol sa sagot maya-maya. Pero bago namin gawin iyon, ito ang programang pang-militar. Kung natutuwa kang makita ang kahihiyan ng Rusya, marami pa kami niyan para sa'yo. Mag-subscribe ka sa channel ngayon at pindutin ang notification bell para mapanood mo pa ang marami pang video na nagpapakita ng mga pinakatangang desisyon na ginawa ng Rusya. Huwag magkamali. Sobrang tanga talaga ang kapalpakan ng Rusya sa Donetsk. Hindi lang ang pagpapadala ng convoy ng 50 sasakyan sa kalsadang sakop ng FPV drones ng Ukraine ang katangahan dito. Mas lalo pang nakakalito, sinubukan ng Rusya na ipadala ang convoy na ito sa prente sa katanghaliang tapat. Kung sa dilim nila ginawa ito, baka nagkaroon pa ng pagkakataon ang mga sasakyan. Hindi rin naman ganun kalaki ang tsansa dahil kayang subaybayan ng mga FPV drone ng Ukranya ang mga sasakyan kahit sa dilim. Pero sana, kahit papaano, ay may pag-asa pa rin. Maaring may ilang nakaligtas sa massacre. Sa madaling salita, ipinadala ng Rusya ang mga sundalo nito sa isang misyon na parang pagpapakamatay. Parang simple lang ang dahilan. Desperasyon. Nabanggit namin kanina ang Toretsk at Konstantinivka. Malamang desperado ang Russia na magpadala ng tropa at supply sa mga front malapit sa alinman sa mga lungsod na yon. Ang huli, lalo na ay nasa pinakatimog ng Fortress Belt na kailangang pabagsakin ng Russia para makuha ang Donetsk at ang mahalagang rehiyon ng Donbas para kay Putin. Matatagpuan sa hilaga ng Konstantinivka ang kambal na lungsod ng Sloviansk at Kramatorsk na ang huli ay 22 kilometro lang ang layo. Kaya ang basa namin sa pagkakamali ng Rusya ay naramdaman nilang kailangan nilang magdagdag ng sundalo at supply sa isa o parehong front para mapalakas sila sa mga susunod na pag-atake. Posible rin na ginawa ng Rusya ang sugal na ito bilang pagtatangka na iligtas ang ilan sa kanilang mga sundalo. Nabanggit namin kanina na ang pagmamaneho kahit saan malapit sa patuloy na lumalaking mga kill zone na pinamumugaran ng mga drone ay kadalasang sentensya ng kamatayan. Madaling maging target ang mga sasakyan. Kaya lumipat ang Rusya sa estratehiyang paglusot kung saan naglalakad ang kanilang mga sundalo sa kill zone. Delikado, pero mas maliit ang sundalo kaysa sa sasakyan, kaya mas mahirap silang makita. Pwedeng magtago ang mga sundalo sa trinsera at bunker para makaiwas sa drone ng Ukraine. Problema ng Rusya, ang estratehiyang paglusot na epektibo noong 2025, kung kailan mababaw pa ang mga kill zone na wala pang 12 kilometro ang lalim, ay hindi na practical sa 2026. Ayon sa Business Insider, sinabi ni Mikhailo Fedorov, dating ministro ng depensa ng Ukraine, na kailangang magmartsa ng mga sundalong Rusya ng 30 kilometro suot ang buong gamit pandigma para makarating sa unahan. Dahil ito sa paglawak ng mga kill zone, marami ang hindi na umaabot sa labanan dahil napapasabog na ng mga drone, kaya humihina ang mga pagsalakay ng Rusya sa unahan kumpara sa kailangan ni Putin. Kaya naman nagiging desperado sila at ito rin ang dahilan ng katawa-tawang sugal ng Rusya. May isa pang posibleng dahilan sa kapalpakan ng convoy ng Rusya. Maaring layunin ay iligtas ang sundalo mula sa mahaba at delikadong martsa papunta sa unahan. Pero pinakita ng Rusya na hindi nito iniintindi kung ilan sa sundalo nila ang nakakalusot sa mga martsa na yon, basta't may ilan na makarating sa lugar na kailangan nilang puntahan. Ang pagpapadala ng mga sasakyan ay nangangahulugan ng paglalagay sa panganib ng pera at mas mahalaga yan kay Putin kaysa sa buhay ng kanyang mga tauhang ginagawang pambala sa kanyon. Baka naghahanda ang Rusya para sa isang bagay na hindi nila madalas gawin kamakailan, isang mekanisadong pag-atake sa posisyon ng Ukraine. Maaring magtaka ka bakit maraming ordinaryong sasakyan sa convoy kahit naghahanda ang Russia sa pag-atake. Hindi na nakakagulat yon. Bukod sa malaking pagkalugi ng armored vehicle, naitala ring ginamit ng Russia ang mga sibilyang sasakyan sa pag-atake sa posisyon ng Ukraine mula Marso 2025. Noong panahong yon, ayon sa ulat ng Forbes, ang mga kotse at all-terrain vehicle na nakita sa convoy sa Donetsk Ring Road ay bumubuo ng halos 70% ng lahat ng pagkalugi ng Russia. Para sa Russia, kahit anong may gulong, ginagamit na sa pag-atake. Hindi natin dapat baliwalain ang posibilidad na gustong gamitin ng Russia ang 50 sasakyang winasak lang ng Ukraine sa pag-atake sa Toretsk o Konstantinivka. Ang ganitong mga pag-atake ay modus operandi ng isang bansa na dumaranas ng kakulangan sa kagamitan. Gayunpaman,
Wala sa mga ito ang nagbabago sa isang simpleng katotohanan. Ang ginawa lang ng Russia ay talagang napakabobo. At hindi lang ito katangahan dahil sa malinaw na kalamangan ng Ukraine sa mga FPV drone. Dose-dosenang at daan-daang kilometro lampas sa harapan. Nakikita na natin ang bagong henerasyon ng Ukrainian middle strike drone na epektibo laban sa convoy ng Russia. Dahil sa pag-unlad ng FPV drone, umaabot na sa 50 kilometro ang mga kill zone sa harapan. Ang vehicular kill zone ay lugar kung saan kayang targetin ng Ukraine ang mga sasakyan ng Russia. Umabot ng hanggang 200 o 300 kilometro ang lalim. Pinatutunayan ito ng mga numero. Sa X-Post, sinabi ng military analyst na si Clement Molan na tinamaan ng Ukraine ang 240 truck at sasakyan ng Russia noong unang linggo ng Hulyo. Nakatumbas ng 34 na pag-atake kada araw. Mas mataas ito kumpara sa bilang noong Hunyo, kung saan nawasak ng Ukraine ang 586 na sasakyan na may araw-araw na average na 11.5. Malayong mas mataas ito kaysa sa nagawa ng Ukraine sa mas maagang bahagi ng taon, kung saan ang araw-araw na average nito ay bahagya lang lumampas sa 1 noong Abril. Gaano karaming palatandaan pa ang kailangan ng Rusya bago magkamali ng malaking pustahan sa Donetsk Ring Road? Sugal na ang magpadala ng convoy sa kalsadang yon sa mas maagang bahagi ng 2026, lalo na nang lumapit ang mga sasakyan sa abot ng mga FPV drone ng Ukraine. Isama mo pa ang middle strike drone, makikita mo ang resulta. Isang ganap na masaker sa mga sasakyan na hindi na makararating kung saan gustong ipadala ng Russia kapag namataan na ang mga ito. Ngayon, may dalawang tanong na natitira. Anong maaaring gawin ng Russia para mapabuti ang tsansa nito sa mga sugal sa Donetsk? Pagdating sa Donetsk, anong ibig sabihin ng nakakahiya nilang pagkatalo kasama ng iba pang nangyayari sa rehiyon? Ano ang ibig sabihin nito para sa mga layunin ni Putin na angkinin ang Donbas? Magsisimula tayo sa unang tanong. Dahil gumagawa na ang Russia ng hakbang para protektahan ang mga sasakyan nila laban sa drone ng Ukraine. Mukhang hindi sakop ng mga hakbang na ito ang night driving. Baka masyadong makatwiran yon. Ayon sa Euromaidan Press, pati mga truck ng Russia ay nilalagyan na rin na yon ng anti-drone cope cage na dati sa mga tangke lang makikita. May mga convoy na sinasamahan ng defense team na may baril para pabagsakin ng mga drone sa himpapawid. Wala sa alinmang paraan ang gumagana. Epektibo lang ang defense team kapag tumpak ang putok nila, na mahirap kapag nasa gumagalaw na sasakyan. Maaari rin silang mapatumba ng mismong mga drone na sinusubukan nilang mamataan. Pagdating sa mga cage na ito, pareho rin ang mga disbentahe nito sa truck at sa tangke. Malaking kompromiso ito dahil bumabagal kapag mas mabigat. Mas protektado ang truck na may cope cage, pero bumabagal at mas madaling tamaan. Pinapapalala ng Ukraine ang problema ng convoy ng Russia dahil kayanan nitong magpakawala ng mas maraming drone na yon kaysa dati. Umabot na sa labanan ang mga AI-assisted drone at ang ilan ay $6,000 lang bawat isa kapag sinusuportahan sila ng mga FPV quadcopter na nagkakahalaga ng humigit kumulang $500 bawat isa. Madaling makita kung paano nagagamit ng Ukraine ang mga ganitong swarm na kayang madaling lampasan ang mga mobile air defense. Binabasag ang mga cage sa ilang sasakyang pinoprotektahan ng Russia. Ang anumang duda pa sa drone dominance ng Ukraine, kapwa sa dami at bisa ng mga strike nito, ay pinawi ng ulat noong Hulyo 17 sa Kyiv Independent. Inihayag na tinamaan ng mga drone unit ng Ukraine ang mahigit 1 milyong target sa unang kalahati ng 2026. Kasabay nito, halos na doble ng Ukraine ang buwan ng pag-atake nila dahil nagawa ng Ukraine ang kahangahangang 105,800 drone strikes noong Enero na tumaas pa sa 200,218 pag-atake noong Hunyo. Sa Ukraine na yon, ang dami ang susi sa lahat. Batay sa numerong ito, malinaw na hindi pa titigil ang mga drone attack ng Ukraine laban sa Russia. Hindi naman. Natutuhan ng 1 milyong target ang aral na yon sa unang kalahati ng 2026. 50 sasakyan na ipinadala sa suicide mission sa Donetsk Ring Road ay natuto ng aral na yon. At kung pag-uusapan ang Donetsk, hindi maganda ang kalagayan ng Russia doon. Ito ang dahilan ng pagiging desperado ng convoy mula umpisa. Sa bandang huli ng Hunyo, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na nagtakda si Putin ng deadline para pabagsakin ang Donetsk. Muli, pang 15 na beses na ito, ayon kay Zelensky, mula nang simula ng Russia ang malawakang pananakop sa Ukraine. Gusto ni Putin na makuha ng Russia ang Donetsk bago matapos ang Disyembre. Mukhang imposibleng gawin dahil nananatili pa rin ang karamihan ng mga kuta. Kayang tamaan ng Ukraine ang mga gray zone at okupadong reyon, nagiging sanhi ng pagkawasap ng buong convoy. Tinawag ni Zelensky ang bagong deadline bilang palatandaan ng kahibangan ni Putin. At may punto siya. Hinihingi ni Putin ang Donetsk bago magtapos ang Disyembre. Nadudurog ang kanyang tropa sa rehiyon. Ayon sa RBC Ukraine, noong Hulyo 14, ibinunyag na sinabi ni Oleksandr Syrsky, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, ayon sa ulat, nawawalan ang Russia ng mahigit 400 sundalo kada kilometro kwadrado sa nasasakop nitong Donetsk. Ayon sa mabilisang kalkulasyon, kailangang magsakripisyo ng Russia ng
2.4 na milyong sundalo para masakop ang natitirang 6,000 kilometro kwadrado ng Donetsk na hawak pa ng Ukraine. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagiging desperado na ang Russia na magpadala ng mga madaling matunton na convoy sa isang ring road na ipinagbawal gamitin ng kanilang mga komander. Kailangan nito ng mga sundalo sa harapan kaysa mamatay sa likuran kung gusto nitong magkaroon ng pagkakataon na makuha talaga ang Donetsk. Pero siguro, ang pinaka-insulto at malinaw na patunay na nakakatawa ang deadline ni Putin para sa Donetsk ay galing sa Institute for the Study of War o ISW. Araw-araw, naglalabas ang ISW ng ulat tungkol sa opensiba ng Russia sa Ukraine. Kasama sa ulat ang pagtataya kung kailan masasakop ng Russia ang mahahalagang teritoryo gaya ng Donetsk. Muling naglabas ng ulat ang ISW noong Mayo 14. Isiniwalat nito na hindi namatayan ng isa sa mga pinakatumpak na tagapagtaya sa mundo, ang kinabukasan ng Russia sa Donetsk. Hindi na handa ang ISW magbigay ng prediksyon kung kailan masasakop ng Russia ang Donetsk kasama ang Fortress Belt dahil bumabagal ang pag-usad ng mga Ruso at mahirap ang teritoryong hawak ng Ukraine sa Donetsk. Di malinaw kung masakop talaga ng Russia ang teritoryong yon. Ayon sa ISW, matinding batikos sa kabiguan ng puwersa ng Russia, natuparin ang utos ni Putin sa Donetsk. Ano bang inaasahan mo sa reaksyon ng Russia tungkol dito? Hindi inamin ng Russia ang pagkawala ng 50 sasakyan sa Donetsk Ring Road. Sa halip, pinaninindigan pa nito ang mga pahayag na malaki ang kanilang progreso sa Donetsk. Noong Hulyo 15, iniulat ng National Interest na sinabi ng Russia na kontrolado na nila ang Konstantinivka. Galing ang pahayag na yon kay Valery Gerasimov, hepe ng Russian General Staff. Kilala sa pagsasabing nasakop na ang mga lugar kahit kaunti lang ang sundalong na ipasok ng Russia. Direktang itinanggi ng Ministry of Defense ng UK ang pahayag. At sinabing sa pinakamagandang sitwasyon, hawak ng Russia ang halos kalahati ng urbanong bahagi ng Konstantinivka. Mahaba-haba pa ang lalakbayin bago tuluyang mapasa kamay ng Russia ang buong lungsod. Gayunpaman, dahan-dahang ipinapaabot kay Putin ang balita ng di umano'y tagumpay na ito na parang pulot. Handa siyang manirahan sa sarili niyang pantasyang mundo kung saan posible raw masakop ang Donetsk bago matapos ang Disyembre. Ang convoy ng mga sira-sirang sasakyan sa Donetsk Ring Road ay patunay nito. Maaring hindi na malaman ni Putin na ang convoy na ito ay nawasak. Malayo siya sa totoong sitwasyon sa Donetsk dahil pinalilibutan lang siya ng mga sipsip tulad din na Gerasimov na ang sinasabi lang sa kanya ay kung ano ang gusto niyang marinig. Walang pakialam ang Ukraine dahil nakapuntos na naman ito ng isa pang malaking tagumpay na nagpahina sa mga planong pag-atake ng Russia sa Donetsk. Ang Ring Road ay naging libingan. Kung matalino ang kumad ng Russia, di na ito uulit ng ganitong hangal na sugal sa matagal na panahon. Pero sino ba ang niloloko natin? Sa loob ng mga dekada, halos lahat ay sumang-ayon na pera ang pinakamahalagang yaman sa mundo ng militar. Laging may kalamangan ang hukbong may sapat na pondo kaysa sa mga hukbong mas kaunti ang perang maipang gagastos. Mas malakas ang mga bansang may sobra-sobrang pera kaysa sa may limitadong budget sa depensa. At ang pinakamahal na kagamitan ay laging mananaig sa mas mura at mas simpleng alternatibo. Simula 2022, binago ng Ukraina lahat ng patakarang yon. Kahit na nilalabanan nila ang digmaang ito gamit ang mas maliit na puwersa, mas kaunting mga yaman at mas kaunting pera kaysa sa kanilang kalaban. Patuloy nitong pinatutunayang kaya nitong manaig kahit dehado. Natalo nito ang Rusya sa talino at estratehiya. Ginawang matagal ang digmaan na dapat sanay mabilis. Ngayon ay lagpas 4 na taon na at wala pa ring palatandaan ng pagtatapos ayon sa plano ng Kremlin. At ang mga puwersa ng Kiev ay nagpakita ng isang tunay na halimbawa ng husay sa pagtitipid sa gastusin sa militar gamit ang isang kagamitang nagkakahalaga lamang ng $500 upang pabagsakin ang isang eroplanong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Nagpadala ng mensahe na nagbabantang yayanig sa pundasyon ng buong makinarya ng digmaan ng Rusya. Hindi ito unang beses nating marinig ang kwentong ganito. Ang Ukraine ay kilala sa pagkakaroon ng isa sa pinaka-epektibong militar sa mundo na laging gumagamit ng abot-kayang gamit para gambalain, sirain at wasakin ang napakamahal na ari-arian ng Rusya. Paulit-ulit nitong ginagamit ang mga murang drone para bombahin ang mga barko, eroplano, nakabaluting sasakyan, at infrastruktura ng kalaban. At nagawa na naman ito ng Ukraine. Isa itong nakakahiya na pagkatalo para sa mga komandante ng Rusya na kailangan nilang pag-isipan habang nagpapagaling sila. Nangyari ang insidente noong umaga ng Hulyo 15 malapit sa Vyazova sa Belgorod Oblast ng Rusya. Isinagawa ito ng 427 hiwalay na brigada ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine na may codename na Rarog. Kinumpirma ng kumander ng mga puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng sandatahang lakas ng Ukraine, Robert Brovdi, mas kilala sa call sign na Magyar. Si Magyar ang kinikilalang muka ng drone operations ng Ukraine nitong mga taon at madalas siyang unang naglalabas ng detalye
sa napakaraming pag-atake ng UAV ng bansa. Ilang oras matapos ang pag-atake, nag-post siya ng video na nagpapakita ng nangyari. Ipinapakita sa maikling video ang isang Russian na helicopter na lumilipad sa ibabaw ng mga bukirin habang papalapit dito mula sa likuran ang isang Ukrainian na drone. Lumipad ang drone kasabay ng helicopter ng ilang segundo bago ito tumaas at tumama mula sa itaas na direktang bumangga sa mga propeller nito. Hindi lang basta-bastang helicopter ito. Isa itong Mi-28, isang mabigat na attack helicopter na kayang lumipad kahit anong panahon, araw o gabi, at anti-armor mula pa noong Soviet Union. Unang ginawa ito nung unang bahagi ng dekada 80, pero opisyal lang na ipinakilala sa serbisyo militar noong 2009 dahil sa iba't ibang salik at pagkaantala kaugnay ng kompetisyon sa kontrata ng militar at pagbagsak ng ekonomiya ng Soviet Union. Pero huwag magpalinlang sa tagal ng pagbuo ng Mi-28. Isa itong seryosong kagamitang militar, mahigit 55 talampakan o 17 metro ang haba nito na may taas na 12 at kalahating talampakan o 3.8 metro at may pakpak na may lapad na 16 na talampakan o 4.88 metro. Ipinagmamalaki nito ang pinakamataas na take-off weight na 11,500 kilo, mahigit 25,000 libra at kayang magdala ng hanggang 1,720 litro o 450 US galon ng fuel sa loob, dagdag pa ang 571 litro o 151 galon sa mga drop tank. Pinapagana ng 2,174 horsepower na Klimov VK 2,500 turboshaft engine. Maabot nito ang kahangahangang cruise speed na 270 km kada oras, 170 milya kada oras at pinakamataas na bilis na humigit kumulang 320 km kada oras o 200 milya kada oras kapag kinakailangan. May saklaw na hanggang 435 kilometro o 270 milya at kayang lumipad ng 2 oras. Ang Mi-28 ay ginawa para sa mga attack missions. Higit pa sa sapat ang firepower nito para magbanta sa anumang asset na madaanan nito. Ipinagmamalaki nito ang isang NPPU-28 turret na nakakabit sa baba na may 30 mm na automatikong Shpunov 2A-42 autocannon na kayang magpaputok mula 200 hanggang 800 bala kada minuto sa epektibong abot na 1,500 metro o 4,000 siyam na rang talampakan para sa mga sasakyang panlupa at 2,500 metro o 8,200 talampakan para sa mga target na nasa himpapawid. Kaya ring magpaputok ang kanyo ng iba't ibang uri ng bala kabilang ang armor piercing, discarding sabots at high explosive incendiary rounds. Bukod pa rito, ang Mi-28 ay may kasamang hanggang 16 na supersonic attacker ATACMS missiles. May iba't ibang warheads ito gaya ng high explosive anti-tank, thermobaric at expanding rod warheads. Kaya ng Mi-28, labanan ang battle tank na may explosive reactive armor at infantry gamit ang mga opsyong ito, mga gusali, mga bunker at iba pang mga helicopter. Ang Mi-28 ay pwedeng lagyan ng iba't ibang armas tulad ng air-to-air, air-to-surface na missile at bombang panghimpapawid. Kaya't isa ito sa pinaka-flexible na kagamitan ng hukbong himpapawid ng Russia. Palaging ginagamit ng Russia ang helicopter na ito sa digmaan nila laban sa Ukraine. Sa simula ng labanan noong 2023, maraming ulat ng paggamit ng Mi-28 attack helicopters sa frontline na lugar na may kasamang mga bagong anti-tank missile na dinisenyo para labanan ang mabilis na lumalaking inventaryo ng Ukraine ng mga nakabaluting sasakyan kasama ng ibang mga modelo tulad ng Ka-52. Napatunay ang epektibo ang Mi-28 sa pagkapinsala at pagsira sa ilan sa mga pangunahing tangke, mga infantry fighting vehicle at pinatibay na kuta ng Ukraine. May ulat na ginagamit ng puwersang Ruso ang helicopter na ito bilang panghuli ng drone. May ilang unit na nakitang humahabol at nagpapabagsak ng mga reconnaissance at one-way attack drone ng Ukraine. Pero limitado ang tagumpay. Ang Mi-28 ay kinikilalang isa sa pinakamagaling na attack helicopters sa mundo ngayon. Bawat isa ay kumakatawan sa isang mahalagang yaman para sa mga puwersa ng Kremlin. Kahit hindi sila kasing madalas mapabalita gaya ng mga drone at misil, mahalaga pa rin ang papel nila sa labanan hanggang ngayon. Kaya malaking bagay ito kapag nagagawa ng Ukraine na mapinsala o tuluyang sirain ang isa sa mga eroplanong ito. Ayon sa open source intelligence group na Oryx, nagawa na ng mga puwersa ng Ukraine ang tagumpay na iyon nang hindi bababa sa 20 beses sa buong panahon ng digmaan hanggang ngayon. 20 Mi-28 ang nakumpirmang malubang nasira o tuluyang nawasak. Malamang mas mataas pa ang tunay na bilang dahil may mga pagkakataon na nabubura sa mapa ang mga asset ng Russia. Ngunit walang malinaw na ebidensya na makumpirma ang kanilang pagkasira. Sa pagkakataong ito, malinaw ang ebidensya sa video. Habang pinapanood natin ang drone na tumutok sa kanyang target, kaunting milimetro na lang ang pagitan sa talim ng helicopter propeller bago mag-blackout ang screen. Pero ang pinaka nakagulat sa kwento ay ang klase ng drone na ginamit ng Ukraine. Batay sa ilang balita at press release ng Ukrainian drone maker na Skyfall, ang drone na tinutukoy ay walang iba kundi isa
sa mga mismong Shrike 10 FPV unit ng Skyfall. Ang Shrike 10 ay epektibo at murang tactical strike drone na may 10 pulgadang frame at kakayahang magdala ng kargamento na tumitimbang ng hanggang 3 kilo o 6.6 na libra. Kasama ito sa mas malaking pamilya ng Shrike na drone. Isa sa pinakagamit na drone sa digmaan ng Russia at Ukraine na yon. Umaabot ang flight range nito hanggang 30 kilometro o 18.6 na milya. At pinakamataas na bilis na 120 kilometro kada oras, 75 milya kada oras. Pinakamataas na altitude na mga 800 metro, 2,600 talampakan at flight time na hanggang 15 minuto. Pero walang duda, ang pinakakahangahangang aspeto ng Shrike 10 ay ang presyo nito. Tinatayang nagkakahalaga ng $500 bawat isa ang mga drone na ito. Minsan, maaari pa itong gawin ng mas mura, mga $400 lang ayon sa gumawa. Dahil sa murang gastos sa paggawa ng Shrike, madaling makakagawa at makakapagpadala ang Ukraine ng libu-libong ganitong drone nang hindi kailangang mag-alala tungkol sa paggastos ng malaking halaga sa proseso. At gaya ng ipinapakita ng kwentong ito, maaaring mura ang mga drone na ito pero kaya nilang pabagsakin ang mas malalaki at mas mahalagang target. Ang Mi-28, halimbawa, ay tinatayang nagkakahalaga ng 15 hanggang 19 na milyong dolyar bawat isa. Isang drone na nagkakahalaga ng $500 laban sa isang helicopter na nagkakahalaga ng 19 na milyong dolyar. At ang drone ang siyang nanalo. Pagdating sa pagiging epektibo sa gastos, wala nang mas higit pa ron. Ang nakakabaliw, hindi pa ito unang beses nangyari. Halos parehas na eksena ang nangyari noong Setyembre ng 2025. Pagkatapos, muli na namang lumabas ang mga ulat na matagumpay na tinamaan at nawasak ng mga Ukrainian drone pilot ang isang Russian helicopter gamit lang ang isang simpleng FPV drone. Si Komandante Magyar ng Unmanned Systems Forces ang nagbalita online sa Telegram. Nawasak ng mga piloto ng ika-59 Brigada ng Unmanned Systems Forces ang Mi-8 helicopter gamit ang FPV drone. Nag-post si Magyar ng 30 segundong video kung saan makikita ang drone na bumangga sa sasakyang panghimpapawid. Nagkaroon ng biglaang pagsabog at nagliyab ang helicopter bago bumagsak sa makapal na usok. Kalaunan, nalaman na ang sasakyang panghimpapawid ay Mi-8 transport helicopter, hindi Mi-28. Pero ito pa rin ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong dolyar. Mulay, gumamit lang ang drone crew ng Ukraine ng isang FPV drone na nagkakahalaga lang ng $500 na kalaunan ay nakumpirmang isang Shrike 10. Upang makamit ito, ipapakita ng military show ang buong larawan, hindi lang headline, bago talakayin ang epekto nito sa Ukraine at Russia. Pindutin ang subscribe para laging nauuna sa balita. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang drone at isang helicopter. Isa itong maliit na larawan ng buong digmaan. Simbolo ito ng naging anyo ng labang ito at ng malalim na pagkakaiba ng estratehiya at doktrina ng magkabilang panig. Sa loob ng maraming taon, dekada pa nga, ang militar ng Rusya ay labis na nahuhumaling sa mamahaling paggasta mula Unyong Sobyet hanggang pamumuno ni Vladimir Putin sa ika-21 siglo. Patuloy na gumastos ang bansa ng malaking pera para sa mga nangunggunang inobasyon. Paulit-ulit sa mga parada at eksposisyon ng militar sa Red Square. Paulit-ulit na ipinapakita ng hukbo ni Putin ang kanilang mga pinakabagong multimilyong dolyar na proyekto mula sa malalaking pangunahing tangking pandigma hanggang sa napakalalaking misil na mas mabilis at mas malayo ang lipad kaysa sa mga nauna. Ito ang pangunahing paraan kung paano ipinapakita ng Russia ang kanilang kapangyarihan sa loob ng maraming henerasyon. Mas malaki ang ginastos nito at mas malalaki ang itinayo kaysa sa halos alinmang ibang bansa sa mundo para takutin ang sinumang maaaring kumalaban dito. At sa loob ng maraming taon, mukhang gumana ang estratehiyang ito. Maging ang pinakamalalakas na militar sa mundo ay natatakot galitin ang Kremlin at maranasan ang galit ng makinarya ng digmaan ng Rusya. Noong 2022, iniutos ni Putin ang ganap na pagsalakay sa Ukraine. Inaasahan ng mundo na magwawala ang militar ng Rusya sa buong bansa. Winawasak ang lahat ng paglaban na kayang buin ng Kyiv. Alam naman natin na hindi yon ang nangyari. Dahil iba ang naging diskarte ng Ukraine. Hindi sila umasa sa pinakamalalaking tangke at pinakamahuhusay na missile. Kahit may suportang pinansyal mula sa mga kaalyado nito sa kanluran, kulang pa rin ang pondo para mapantayan ang lumalaking budget militar ng Rusya. Kaya kinailangan nitong maghanap ng mas murang paraan para ipagtanggol ang sarili nito. Kinailangan nitong gawin ang isang bagay na tila imposibleng mangyari para labanan at mapawalang bisa ang pangalawang pinakamalakas na militar gamit lang maliit na bahagi ng kanilang budget. Kinailangan nitong alamin kung paano mapipigilan ang milyong dolyar na mga misil gamit ang mga air defense na nagkakahalaga lang ng 10,000 para mapigil ang malaking grupo ng drone nang walang napakalaking nakaimbak na mga interceptor. Para sirain ang malalaking grupo ng mekanisadong atake gamit lang simpleng mina at anti-tank rocket. Para sa karamihan ng mga bansa, masyadong malaki ang hamon na ito. Marami agad ang babagsak sa unang subok. Hindi mapipigilan ang tuloy-tuloy na pagsulong ng mga Ruso. Pero hindi ang Ukraina. Nagkaroon ng lakas ng loob ang Ukraina na maniwala sa imposible at sa pamamagitan ng tiyaga, determinasyon at
walang sawang pagsusumikap. Nagawa nilang posible ito. Ngayon, inaani na nito ang mga gantimpala. Ang pag-atake sa helikopterong Mi-28 ay halimbawa lang ng daan-daan pang iba. Sa bawat lumilipas na linggo, may bagong ulat na ang mga drone ng Ukraine ay sumisira ng mas malalaki at mas mahahalagang kagamitang Ruso. Hindi palaging $500 lang na UAV ang sumisira ng $19 milyong na sasakyang panghimpapawid. Minsan, mga drone na nagkakahalaga lang ng $5,000 ang sumisira sa mga radar na nagkakahalaga ng $1 milyong. O kaya, $25,000 na Babi Yaga bomber drone ang pumapatay ng 100 sundalo ng kaaway. O mga kawan ng 12-12 ng drone na nagpapasabog ng mga refinerya ng langis ng Russia. Malaking pagkalugi sa pananalapi ang dinaranas ng Kremlin. Nagkakaiba-iba ang mga bilang, pero halos laging pabor sa Ukraine. Noong ika-15 ng Hulyo, halimbawa, muli na namang nag-post si Majar sa Telegram upang ibalita na matagumpay na tinamaan ng mga unit ng drone ng Ukraine ang hindi bababa sa 20 barkong Ruso na naglalayag sa dagat ng Azov. Ang mga barkong kabilang sa Russian Shadow Fleet ay ginagamit ng Moscow para iwasan ang mga parusa at mag-export ng langis at yaman sa mundo. Kabilang ang 17 oil tanker, 2 LNG tanker at 1 tugboat. Nagbahagi si Magyar ng video ebidensya ng mga barkong tinamaan kasama ang clips ng FPV drones na papalapit sa mga target nila. Hindi niya sinabi kung anong drone ang ginamit. Marami na ring armas ang Ukraine, kaya mahirap tukuyin kung alin ang gamit sa bawat pag-atake. Marami sa mga ito ay nagkakahalaga lang ng ilang libo para gawin o mas mababa pa at ginagagit pa rin sila laban sa mga target na mas malaki ang halaga. Dumarami ang ganitong pag-atake, kaya lalong nahihirapan ang Rusya dahil sa paggamit ng Ukraine ng murang kagamitan, nagdudulot ng pinsalang umaabot sa bilyon-bilyong dolyar sa kabuuan. Hindi ito pang matagalan para sa Kremlin. At yon ang punto. Noong nakarang taon, napagtanto ng Ukraine na hindi mapapanalunan ang digmaang ito sa mga larangan ng labanan. Hindi nila ito mapapanalo sa pamamagitan ng pakikipagsabayan sa Rusya at simpleng pagtatangkang pabagsakin ang pinakamaraming tangke at sundalo hanggat maaari dahil mas marami lagi ang reserbang tao at gamit ng Kremlin. Naghihintay pumalit sa mga napatumba. Sa halip, ang digmaang ito ay mapapanalunan o matatalo sa Departamente ng Pananalapi. Kung mapapamahal ng Ukraine ang laban para sa Russia, posibleng mapilitan ng Kremlin na umatras at makipagkasundo para sa kapayapaan. At ang pinaka-epektibong paraan para gawin yon ay hindi sa pamamagitan ng mamahaling mga misil o mga nakabaluting sasakyan. Ito ay sa pamamagitan ng mga drone. Hindi na nakakagulat, kaya inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang planong doblihin ang kapasidad ng produksyon ng drone sa susunod na 12 buwan. Sa kamakailang pagdiriwang ng Araw ng Estado ng Ukraine sa Kiev, inamin ni Zelensky na nagulat siya sa mabilis na pag-angat ng produksyon ng depensa ng bansa. Naalala ko, nung una kong ibinunyag sa publiko ang plano ng Estado na gumawa ng 1 milyong drone bawat taon. Maraming pagdududa nun sa Ukraine at ibang bansa. Ngayon, kaya na natin gumawa ng 10 milyong drone taon-taon. 10 milyon at magiging 20 milyon. Binanggit din ng Deputy Defense Minister ng bansa ang bilang na yan, Ginoong Slavbanik. Kamakailan, sinabi sa NATO Parliamentary Assembly na kayanan ng industriya ng depensa ng Ukraine gumawa ng 20 milyong drone taon-taon kung may sapat na pondo at suporta mula sa kanluraning kaalyado. Sabi pa ni Banik, kaya ng sektor ng depensa gumawa ng libu-libong misil para sa long-range strike at air defense operations. Nananawagan sa mga kaalyado na ipagpatuloy ang pamumuhunan para matulungan ang bansa sa mga ambisyon nito. Maraming bansa ang tumugon. Kamakailan, inanunsyo ng Alemanya ang pondo na 90 milyong euro o 103 milyong dolyar, lalo na para suportahan ang Ukraine sa pagkuha ng mga Skyfall strike drone na ginamit sa pagsira ng Mi-8 helicopter noong Setyembre 2025 at Mi-28 kamakailan. Sinasaklaw ng pondo ang halaga ng 50,000 FPV combat drone na ito, isang tunay na hukbo ng mga UAV na handang-handa at naghihintay lang na magpaulan ng impyerno sa mga target ng Russia. Kaya ng bawat isa na pabagsakin ang mga helicopter, mga armored na sasakyan, mga sistema ng artilyerya, mga kuta at mga tauhan ng kalaban. At ang magandang balita tungkol sa pag-atake ay hindi nagtatapos doon. Nung Marso ngayong taon, naging balita ang Skyfall nang manalo ang Shrike 10 Fiber nito sa unang pwesto sa US Army Drone Competition. Nakakuha ng halos perpektong score na 70.3 mula sa posibleng 100 puntos. Isinagawa ang pangsusulit sa Fort Benning, Georgia, US, kung saan sinuri ng US Army ang kalidad at performance ng bawat sistema sa simulated na labanan. Kaya hindi lang napakamura ang Shrike, ito rin ay isa sa pinakamahusay na all-around military drone na yon na inaprubahan ng US military.
Bahagi lang ito ng mabilis na pagangat ng pinakamahusay na hukbong drone sa mundo. Isang hukbo na may mga inobasyon tulad ng Liochi Long Range Strike Drone, ang Wild Hornet Sting Interceptor, ang Baba Yaga Bombers, ang Firepoint FP-1. Kasama rin ang Unmanned Surface Drones para umatake sa naval targets gaya ng Magyara V5 at V7. Malaki ang pagkakaiba-iba nila sa laki, bilis, disenyo at kakayahan, pero lahat ay nagbibigay ng kamanghamanghang halaga kumpara sa gastos. At yon, marahil pinakamahalaga ang murang presyo ng mga drone dahil nagpapadali ito sa Ukraine na gumawa at tinitiyak na sulit bawat matagumpay na pag-atake. At hindi lang sa himpapawid at sa tubig, ginagamit ng Ukraine ang mga kagamitang walang tripulante para magdulot ng kaguluhan sa Kremlin. Panurin mo ang video na ito para makita kung paano nagdudulot ng matinding pinsala ang lalong lumalakas na hukbo ng mga ground robot ng Kyiv sa mga kill zone sa unahan. Naisip mo bang nakatira ka sa Moscow ngayon? Ang mga taon na nag-enjoy ka sa piling ng marangyang pamumuhay sa Rusya. Sinabi ni Putin na lagi kang ligtas, walang makakaatake sa kabisera ng Rusya kahit pagkatapos niyang simulan ang kanyang baliw na digmaan sa Ukraine. Tiniyak sa'yo ni Putin na hinding-hindi maaabot ang Moscow. Hindi lang talaga kayang gawin ng Ukraine. Sobrang lag-iba na ang panahon. Muling tinamaan ng Ukraine ang Moscow. Hindi na protektahan ni Putin ang kabisera habang may mga drone at bumbang bumagsak at ang mga air defense na dapat ay hindi mapasok ay mas maraming butas pa kaysa sa Swiss cheese. Pumunta kami sa maliit na bayan ng Nojinsk, mga 50 kilometro mula sa Kremlin. Tila karaniwan lang ang bayang ito. Medyo boring, pero may tagong imbakan ng langis sa Nojinsk na nagsisilbi sa kabisera. Kaya target ito ng Ukraine. At grabe, tinamaan talaga ng Ukraine ang target na yon sa mismong gitna. Noong Hulyo 18, napabalita na tinamaan ng direkta ng mga drone ng Ukraine ang imbakan ng langis sa Nojinsk. Hindi na itago ng Russia ang atake. Di talaga nila kaya. Ang gobernador ng Moscow region, Andrei Vorobyov, kumpirmado na inatake ng drone mula Ukraine ang pinakamahalagang rehiyon ng Russia. Salungat ito sa karaniwang taktika ng Russia na magkunwaring walang nangyari. Pero makikita mo sa mga video kung bakit. Kung saan may usok, may apoy. At napakaraming usok ang tumataas mula sa oil depot sa Nojinsk. Ang Astra at Exela Nova Plus ay matatag na haligi ng independenteng pag-uulat sa Rusya. Nagbahagi ng mga video at litrato mula sa lugar ng insidente matapos ang drone strike ng Ukraine na naglalantad ng katotohanan sa mga nangyari. Noong umaga ng Hulyo 18, naglabas ang mga saksi ng mga kuha ng sunog at mga pagsabog. Analyst ng Astra OSINT ang nagpatunay na ang nasusunog na pasilidad ay Nojinsk Oil Depot sa Moscow region. Ipinahayag ni Astra. Nagbahagi ito ng video na nagpapakita ng makapal na usok mula sa depot. May geolocated na larawan na eksaktong nagpapakita kung ano ang tinamaan ng Ukraine. Mas maikli ang sinabi ni Excalibur Plus. Patuloy na nasusunog ang oil storage sa Nojinsk. Ayon sa ulat, kasabay ng pag-post ng 3 video na nagpapakita ng usok at mga liyab na halos umabot sa langit. Hindi mo ito maitago sa maliit na bayan. Lahat ng nakatira sa Nojinsk ay siguradong nakarinig ng ugong ng mga drone. Nakita kung paano pumalpak ang depensang panghimpapawid ng Russia. Mararamdaman nila ang init ng apoy kung lalapit sila sa oil depot ng bayan. Ipinagmamalaki ng Ukraine ang bagong tagumpay laban sa Russia. Nag-post si Pangulong Volodymyr Zelensky ng reel sa Facebook. Nagbahagi pa ng mas maraming video ng usok at video ng mga drone na ginamit ng Ukraine. Ngayon, gumana ang ating long-range na parusa sa 3 lugar sa Russia, pati na rin sa pansamantalang sinakop na lupa at dagat. Ang Pangulo ng Ukraine ay sumigaw. Nagbigay rin siya sa atin ng kaunting pahiwatig. Hindi lang Nojinsk ang target ng Ukraine. Kadalasang hindi lang isang target ang pinupuntiran ng mga drone operator ng Ukraine. May iba pang mga pasilidad na nasunog. Isa pa sa mga iyon ay sobrang lapit sa Kremlin. Kaya nababahala sina Putin at mga kasama niya. Pag-uusapan pa natin ang ibang pasilidad. Pero una, ang Nojinsk Oil Depot ang naging pangunahing target dahil sa ilang dahilan. Iniulat ng United 24 Media na ang Nojinsk ay may 24 na mga tangke ng imbakan ng fuel na may kabuuang kapasidad na 11,500 kubikong metro. Ang fuel na yon, kabilang ang diesel, gasolina at kerosene, iniimbak habang hinihintay ihatid sa mga negosyante at supplier sa buong Moscow. Kaya nahulaan mo na, nag-atake ulit ang Ukraine. Lalong pinasama ang krisis sa fuel ng Russia. Ang sunog sa Nojinsk ay magreresulta sa pagkaubos ng gasolina ng mga sasakyan sa Moscow. Muling pinatunayan ng Ukraine sa mga tauhan ni Putin na hindi niya kayang protektahan ang pinakamahalagang lungsod sa Russia. Hindi rin naprotektahan ni Putin ang mahalagang sentro ng lohistika ng Russia. Habang nasusunog ang depot sa Nojinsk, mas malaking target naman ang tinututukan ng Ukraine. Malapit sa Moscow, ang Wildberries Logistics Warehouse. Matatagpuan sa Electrostal ang 188,000 metro kwadradong pasilidad.
na ito ay pagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking online retailer sa Russia. Nagpapatakbo ng malaking e-commerce marketplace na parang Amazon. Bagamat sa buong Russia ang saklaw nito, ang wild berries ay ginagamit sa civilian at militar. Iniulat ng Astra na ang retailer ay nagbibigay ng kagamitan para sa pag-tune ng drone at iba pang kagamitang militar, kasama ng mga produktong pangkonsumo na ibinibenta sa buong Russia. Ngayon, gaya na rin ito ng dipo ng langis sa Nujinsk. Nasunog matapos ang drone attack ng Ukraine. Mas matindi ang usok mula sa wild berries warehouse kaysa sa Nujinsk, na nagpapakitang winasak ng Ukraine ang malaking bahagi ng warehouse sa Moscow Oblast. Tinataya pa ang kabuuang pinsala sa ngayon. Ayon sa Euromaidan Press, tinatayang $1.3 bilyong ng paninda ang nasusunog ngayon sa wild berries. Hindi masama ang nagawa ng mga long-range drone na maliit na bahagi lang ng halagang iyon ang halaga. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, galing din ang mga numerong ito sa mga Russian monitoring channel. Maring magpakita ang pagtaya ng Ukraine ng mas malalaking pagkalugi. Alam nating nagbebenta ng kagamitang militar si Beris. Pero bakit sa site na ito? Bahagi ng dahilan kung bakit tinarget ng Ukraine ang bodega ng wild berries ay ang lokasyon nito. Ang Electra Electrostyle ay 60 km lang mula Moscow. Ipinapakita ng pag-atake na nais iparating ng Ukraine sa Russia na bigo ang depensa ng himpapawid ng Moscow sa pagprotekta sa lungsod. May bahagi rin ng paghihigante ang pag-ataking ito. Isa sa mga hindi gaanong nababalitang aspeto ng malayuang kampanya ng Russia laban sa Ukraine ay ang paulit-ulit na pantama ng Russia sa mga kahalintulad na pasilidad na nagsisilbi sa militar at mamamayan ng Ukraine. Isa sa pangunahing online retailer ng Ukraine, ang Novoposhcha, palaging tinatarget ng drone at misil ng Russia mula nang simulan ni Putin ang digmaan. Isa sa pinakamalaking postal at logistics operator sa Ukraine, ang Novoposhcha. May mga bodega sa buong Ukraine. Noong Oktubre 2023, tinamaan ng Russian missile ang Novoposhcha terminal sa Kurochich na nasa Kharkiv Oblast. 6 na empleyado ang namatay. 17 pa ang sugatan. Dandang pakete ang nasira dahil sa missile na yon. Lumipas ang panahon hanggang kalagitnaan ng 2026 at mukhang nakatutok na ang Russia sa Novoposhcha bilang regular na target. Noong Hulyo 2, tinamaan ng Russian Shahid drone ang sorting center ng kumpanya sa Zaporizhia. Kinabukasan, mas marami pang Russian drone ang tumarget sa isa pang sorting center. Sa pagkakataong ito ay sa Dnipro naman. At patuloy pa rin ang mga pag-atake. Pag-atake sa Novoposhcha terminal sa Kiev noong Hulyo 5. Isa pang pag-atake sa terminal sa Kryvyi Rih agad sumunod. Pinupuntirya rin ng Russia ang mga sanggay ng Novoposhcha, gaya ng ginawa nito sa Chernihiv noong unang bahagi ng Hulyo at sa Kremenchuk noong Hulyo 16. Malinaw na tinitingnan ng Russia ang pag-abala sa sibilyang lohistika bilang lehitimong estratehiya ng digmaan. Kung pwedeng gawin ng Russia, pwede rin itong gawin ng Ukraine. Ipinapakita ng pagkasunog ng wild berries bodega kay Putin na maaaring gantihan ng apoy ang kanyang pagsubok pahinain ang isa sa pinakamalaking delivery company sa Ukraine. Nakita natin ng pagkabigo ang depensa sa himpapawid ng Moscow laban sa mga drone ng Ukraine. At sa likod ng problemang ito ay may isa pang nakatago. Hindi ito unang beses na pumalpak ang depensa. Madalas, targetin ng Ukraine ang Moscow. Ang mga pinakabagong pag-ataking ito ay kasunod ng iba pa na nagpapakita kung gaano naging vulnerable ang pinakamahalagang lungsod ng Russia. Noong Mayo, nagsagawa ang Ukraine ng isa sa pinakamalaking drone attack laban sa Russia, kasama ang isang linggong pag-atake na tumama sa ilang mahahalagang target sa Moscow. Kasama ang refinery na gumagawa ng karamihan ng gasolina ng mga residente ng Moscow. Isang buwan ang lumipas. Muling tinamaan ang refinery na yon at dahil sa lakas ng apoy, nagreklamo ang mga residente ng Moscow tungkol sa itim na ulan na bumabagsak sa kanilang mga kalsada. Ganito na ang realidad ng mga taga-Moscow sa 2026. Sila dapat ang pinakaligtas sa Rusya. Oo, hindi rin naman sila mas malayo sa Ukraine kaysa sa mga taga-Siberia o ibang malalayong bahagi ng Rusya. Pero nasa Moscow sila. Ang hiyas ng korona ng Rusya napapalibutan ng makakapal na depensa sa himpapawid na kahit langaw ay di makakapasok. Sinabi ni Putin sa kanila na sila ay magiging ligtas. Pero ang ilusyon ay nabasag na ngayon. Katulad ng mga oil refinery, depot at bodega sa Moscow na nasusunog matapos tamaan ng mga drone ng Ukraine. Hindi naligtas ang Moscow. Isa na itong target. Para maintindihan ang halaga nito, dapat tayong suriin ng mas malalimang mito ng depensa sa himpapawid ng Moscow. Inilalantad kung bakit palaging bigo si Putin na protektahan ang kabisera ng Russia. Bago tayo magsimula, ito ang Military Show. Kung gusto mo ng ganitong kaalaman, mag-subscribe sa channel. Ganito namin nililinaw ang mga bagay linggo-linggo. Ngayon, ano bang nangyari sa depensa sa himpapawid ng Moscow? Iyan ang tanong na paulit-ulit sa isipan ng milyong-milyong taga-Moscow habang nakikita nila ang panibagong ulat ng mga mahahalagang pasilidad
sa loob at paligid ng kanilang lungsod na nasusunog. Inaasahan na ang hindi makapaniwalang tono sa tanong na yan dahil ang Moscow ay dapat protektado ng mga patong-patong na air defense na pumipigil sa mga ganitong pangyayari. May pangalan pa nga ang mga patong-patong na depensang ito, ang Iron Ring. Laging mahigpit ang depensa ng Moscow. Pero noon pang Mayo 2025, makikita ang pinalalawak at pinalalakas ng Russia ang air defense sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga bagong posisyon sa Central Ring Road ng lungsod at sa konkretong ring road na kahilera nito. Ang mga depensang yon ay mga 50 kilometro ang layo mula sa Moscow na nakakatuwang isipin na halos kapareho ng distansya mula sa lungsod ng mga target na tinamaan ng Ukraine noong Hulyo 18. Pagkalipas ng isang taon, pinalalakas pa rin ng Russia ang Iron Ring. Bago ang Victory Day Parade, hindi pinakita ng Russia ang kanilang kagamitang militar dahil sa takot sa pag-atake ng Ukraine. Iniulat ng Kyiv Post ang maraming air defense tower na itinayo sa paligid ng kabisera ng Russia. 43, lahat ng ito ay itinayo sa nakaraang 12 buwan. Para sa karamihan, ang reputasyon ng Moscow bilang matibay na depensa laban sa banta sa impapawid ay nararapat lang. Ang realidad na nakikita natin ngayon ay malayo sa inaakala. May senyales ng desperasyon sa depensa ng Russia sa himpapawid sa paligid ng Moscow kamakailan. May mga ulat na inaalis ng Russia ang depensa sa himpapawid mula frontline para protektahan ang kanilang kabisera. Hindi ito pagpapakita ng lakas. Ipinapakita nitong mahina ang depensa ng Russia sa drone ng Ukraine. Ang estratehiya lang ng Kremlin ay yung ginagamit nila sa digmaan sa Ukraine. Dami kaysa kalidad. Noong Hunyo 24, iniulat ng Kyiv Independent na nagtalaga muli ang Russia ng air defense sa Moscow at Kerch Bridge na nag-uuglay sa Crimea. Pareho dahil sa pangamba sa tumitinding pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Si Zelensky mismo ang nagsabi nito at agad na napatunayan ng mga sumunod na ulat. Noong Hulyo 15, iniulat ng Kyiv Post na misteryosong nawala ang mga air defense na dating nasa mga pangunahing base ng Russia sa Arctic, gaya ng Rogachevo at Severodvinsk. Dating naroon ang mga 300 at 400 air defense system. Marami sa mga ito ay napunta sa Moscow. Ilang araw matapos nito, Hulyo 19, iniulat ng Defense Express na inilipat ng Russia ang 300 at 400 mula sa Sevmash at Zvezdochka shipyard. Ang una sa dalawang iyon lang ang shipyard sa Russia na nakakagawa ng mga submarinong nuclear. Ang huli ay isa sa kakaunting shipyard sa Russia na kayang kumpunihin ang nuclear-powered na barkong pandigma nito. Kabuuang 28 launcher ang nailipat. Ang ilan ay nilipat sa Crimea, ang iba sa Moscow. Ipinapakita nito ang takot. Marami nito. Malinaw na humaharap ang Rusya sa isang krisis sa air defense habang lalong lumalakas ang mga drone ng Ukraine at nahihirapan ang Kremlin sa katotohanang masyadong malaki ang Rusya para maprotektahan ng buo. Kaya naging prioridad ang Moscow at Crimea. Kailangang pahinain ang depensa sa ibang mahahalagang lugar para maprotektahan ang kabisera na laging ipinangako ni Putin na hindi maaabot ng digmaang siya ang nagsimula. Pero walang gumana sa mga desperadong hakbang na ito. Bakit? May mga isyong kinakaharap ang Rusya na inilantad sa ulat ng Medusa noong Hunyo 19. Malinaw na problema ang dami ng drone ng Ukraina. Sa 2026, hindi na lang ilang dosenang drone ang pinapadala ng Ukraina sa Rusya. Daang-dang drone ang ipinapadala nila sa bawat pag-atake. Sa kasong ito, mahalaga ang dami. Mas maraming drone. Mas lumalaki ang pressure sa depensa ng Rusya. Kahit maharang ng depensa ang 100 drone, posible pa ring may 5 o 6 na tumama sa target. Ayon sa Medusa, kulang ang Russia ng drone detection system sa mga border region nito, bukod pa sa kakulangan ng isang sentralisadong sistema na nagpapahintulot sa pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga reyon na malamang na maging target. Sa madaling salita, maaaring makalusot ang Ukraine sa mga depensa ng hangganan ng Russia at walang kaalam-alam ang Moscow na paparating na ang mga drone ng Ukraine hanggat hindi ito natutukoy ng mga radar ng air defense na naka-install sa paligid ng lungsod. Kaya anumang tugon ay nagiging padalos-dalos at puro reaksyon. Hindi makapaghanda ng maaga ang Moscow, hilkulang ito sa datos. Sa huli, naroon ang mga depensa. Napag-usapan natin ang 300 at 400 kanina. Ang mga ito, gaya ng karamihan sa mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Rusya, ay ginawa para harapin ang mga misil at eroplano. Ibang mga drone, mas maliit at mas mababa ang lipad nila kaysa sa mga target na dinisinyong tamaan ng karamihan sa mga air defense system ng Rusya. Na ibig sabihin, hindi kayang subaybayan ng mga depensang yon ang mga drone ng Ukraine o hindi nila ito matamaan kapag natuklasan na ang mga drone na yon. Ang mababang lipad ng drone ay maaaring magdulot ng maling pagpapaputok. Ang isang missile ng air defense na lumilipad ng 10 kilometro pataas para tamaan ang isang sasakyang panghimpapawid ay malabong tumama sa target na malapit sa lupa. Pero ang missile na tumatama sa drone na ilang kilometro lang mula lupa, ibang usapan na yon. Sa madaling sabi, hindi porke mas marami ay mas mabuti. Na para sa Rusya, kapag ang kalaban nila ay mga drone, hindi mahalaga ang pagpapalakas ng Iron Ring. Ang singsing na yan ay hindi dinisenyo para harapin ang mga drone na ipinapadala ng Ukraine. Nakikita natin ito kapag ang mga drone na yon ay tumatama pa rin sa mga target na ilang dosenang kilometro lang mula sa Kremlin. Na yon, pakiramdam namin ay may nakakalimutan kami dito. Siyempre, balikan natin ang sinabi ni Zelensky ukol sa pinakabagong atake ng Ukraine.
Ayon sa kanya, may tatlong target. Nasabi na namin sa inyo ang dalawa sa mga iyon. Ang ikatlo ay hindi sa Moscow, na nagpapakita kung gaano nakahanga-hanga ang kampanya ng Ukraine sa malalayuang pag-atake. Kaya nitong umatake sa buong Russia sa isang gabi lang. Tinatamaan ang kabisera at mga target na maraming kilometro ang layo sa pamamagitan ng mahusay na koordinadong mga pag-atake. Ang ikatlong target ng Ukraine ay sa Stavropol Krai. Tinaman ng Security Service ng Ukraine ang tatlong oil depot at pagkatapos ay sinundan pa ito ng sandatahang lakas ng Ukraine sa pag-atake sa isa pang pasilidad ng gasolina sa reyon. Malayo ang Stavropol Krai sa Moscow. Mga 1,300 kilometro ang layo nito mula sa kabisera ng Russia. Ipinapakita ulit ang lawak at lalim ng drone attacks ng Ukraine. Sa rehiyong ito, may mga sunog sa Vyazniki at hilagang Stavropol. Nabanggit namin kanina ang pagtutok ng Ukraine sa fuel ng Russia. Isa na naman itong halimbawa. Kahit saan ka man sa Russia, napapanood mo na nasusunog lang ang gasolina at diesel sa halip na naikakarga sa sasakyan mo. Iyan ang sakit na muling bumalik sa Russia. Bagay na ipinangako ni Putin na hindi raw mangyayari. Diyan, maayos tayo napupunta sa huling punto na tatalakayin natin sa video na ito. Hindi na kayang protektahan ni Putin ang Russia o ang kabisera nito. At alam yon ni Putin, nakita pa natin ang pahiwatig ng pag-amen mula sa tinatawag na dakilang tagapagtanggol ng Russia na si Putin na hindi na kayang pigilan ng Russia ang Ukraine sa pag-atake sa Moscow o kahit anong reyon na gusto nitong tamaan. Ang hindi pagpapakita ng kagamitang militar sa parada ng Victory Day noong 2026 ay isang pag-amen. Ang tanging dahilan kaya di ilalabas ang mga gamit ay dahil natatakot ang Russia sa mga drone ng Ukraine. Ipinapakita ng takot na ito kung gaano kalaki ang tiwala ng Kremlin sa depensa ng himpapawid ng Moscow. Habang lumalala ang krisis sa gasolina sa Russia, napilitang umamin si Putin sa publiko na maaring baka nga ang mahahabang pila sa mabilis na naubos ng mga gasolinahan ay maaaring sinyales na mas matagumpay ang Ukraine kaysa sa inaakala ni Putin. Hindi talaga gustong aminin ng leader ng Rusya ito. Isang tao ito na tinatago sa sarili niyang mga mamamayan, lalo na sa mga taga-Moscow. Ang katotohanan ng digmaang siya ang nagsimula. Ngunit hindi maitago ang mga apoy, usok at nauubos na gasolina. Nawalan na ng kontrol si Putin. Alam niya ito at pilit niyang tinatago ang totoo sa mga Ruso. Pero napapansin na ng mga tao ang mga palatandaan. Hindi na kayang kumbinsihin ni Putin ang mga tao sa Russia na di sila apektado ng digmaang ito. Apektado sila. Araw-araw nilang nakikita ang mga drone ng Ukraine na lumilipad sa taas nila. Tinukoy ng Atlantic Council ang mga pag-atake ng Ukraine sa St. Petersburg nitong Hunyo na isinabay sa pagdating ng libu-libong tao. Marami sa kanila ay mula sa ibang bansa. Sa St. Petersburg International Economic Forum, ang mga pag-ataking yon ay nagpasimula ng debat sa loob ng Russia kung ang kanilang mga air defense ay sapat para sa kanilang layunin. Lalo pang init ang mga debat na yon dahil mas maraming target sa Moscow Oblast ang tinamaan. At ang malinaw na sagot na hindi mawari ng mga nagtatanong tungkol sa air defense ng Russia ay Hindi sapat ang kanilang depensa. Hindi rin sila gaganda o huhusay kahit gaano karaming sistema at radar pa ang alisin ni Putin mula sa harapan. Isipin mong ikaw ay isang taga-Moscow ngayon. Kakapanood mo lang ng balita tungkol sa panibagong mga pag-atake ng Ukraine. Ilang kilometro lang mula sa iyong lungsod. May krisis sa gasolina sa Rusya. Maging si Putin ay umamin na rito. Kung nasa labas ka ng lungsod, baka makita mo ang usok mula sa oil depot o bodega na tinamaan. Ang abiso sa Wildberries account mo tungkol sa hindi inaasahang pagkaantala ng delivery ay sinyalis ng problema kahit hindi mo ito makita. Ano kaya ang may isip mo tungkol kay Putin sa sandaling ito? Baka iniisip mong oras na para ang leader na nangakong poprotektahan ng lungsod pero nabigo ay paalisin na ang Russia sa Ukraine. Layunin ng Ukraine na dumami ang mga Rusong makakaramdam nito para hindi sila baliwalain ni Putin. Ngayong tila malaya ng puntiryahin ang Moscow, ang alon ng pampublikong pangtutol na gustong likhain ng Ukraine ay maaaring tangayin ang mga ambisyon ni Putin ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. Siyempre, hindi naman pwedeng ipagyabang ni na Putin at ng kanyang mga kasamahan ang anumang malaking tagumpay sa lupa para mapantayan ang mga nasusunog na pasilidad sa Moscow. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Vladimir Putin na hindi kailanman magiging sapat ang lakas ng militar ng Ukraine para tunay na hamunin ang kanyang hukbo o magbanta sa kanyang rehimen. Kahit nung nagsimulang lumipad ang mga drone ng Ukraine sa frontline at sa mga rehiyon ng Russia, kumpiyansa pa rin ang Pangulo na hindi matatalo ang kanyang bansa. Laging mas malakas ang Rusya. Laging mayroong hindi nakikitang hangganan o limitasyon kung gaano kalakas ang maaring maging Ukraine. Hindi ito sasapat para magdulot ng pangmatagalan at matinding pinsalang kailangan nito upang manalo sa digmaan. Nagkamali si Putin at pinatunayan lang ng Ukraine. Binuwag nito ang mga limitasyon at binasag ang kisame. Naabot ang akalang imposibleng bagay at umangat sa bagong antas ng lakas at kakayahan sa labanan ngayon. Para maintindihan ang pagbabagong ito, balikan natin ang mga unang yugto ng nagpapatuloy na kampanya ng Ukraine laban sa infrastruktura ng langis at enerhiya ng Russia. Matagal na yan tinatarget ng Kyiv ang mga lugar tulad ng mga oil refinery at pipeline. Pero seryosong tinaasan nila ang antas noong 2025 kung saan
21 sa 38 pangunahing refinery ng Russia ang tinarget na kumakatawan sa 48% pagtaas ng matagumpay na pag-atake kumpara sa nakaraang taon. Sa buong taong 2025, halos linggo-linggo may balita ng sunog, pagsabog at drone na tumatama sa mga planta ng langis ng Rusya. Sa kabuuan, malaki ang naging epekto ng mga pag-ataking ito sa ekonomiya at sektor ng enerhiya ng bansa, kung saan bumagsak ng 40% ang kabuuang kapasidad ng mga refinery sa kasagsagan ng mga pag-atake mula Agosto hanggang Oktubre ng 2025. Regular nang inaatake ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine ang mga planta ng paggawa ng militar. Nagsimula ng sunog at pagsabog sa mga lugar ng paggawa ng drone, misil at iba pang mga munisyon ng Russia. Gayunpaman, habang mahalaga ang epekto ng mga pag-atake, talagang kahanga-hanga sa paningin ang mga larawan at video online ng malalakas na pagsabog at makakapal na usok sa himpapawid. Sa totoo, marami sa mga pag-ataking ito ay malayong naging kasing bisa ng kailangan. May dalawang malaking dahilan para dito. Una, narunang depensa sa himpapawid ng Rusya habang tama lang na kwestiyonin ng bisa ng mga depensang sistema ng Kremlin. Habang umuusad ang digmaan, may malalaki pa ring reserba ng mahahalagang kagamitan ng Russia gaya ng S-300, ang mas modernong sapat na ran, ang TOR-2, ang Buk-3 at ang Pantsir SM. Nang mapansin ng mga komandante ng Rusya na tinatarget ng Ukraine ang kanilang infrastruktura ng enerhiya, inilipat nila ang marami sa mga kagamitang ito sa mga pangunahing lokasyon tulad ng mga refinery at oil terminal upang mapabagsak ang karamihan sa mga drone at misil na ipinadala ng Kyiv papunta sa kanila. Kaya kahit may ilang drone ng Ukraine na tumama sa target, marami pa ring nawala. Naglimita sa pinsalang kayang gawin ng bansa sa kalaban. Ang pangalawa, mas malaking issue na pilitang magtiyaga ang puwersa ng Ukraina sa medyo payak at kompaktong mga drone para sa kanilang pag-atake. Kahit ang advanced na modelo ay kaya lang madala ng maliit na warhead. Kahit makalusot sila sa depensa ng Rusya at makarating sa destinasyon nila, kulang ang dala nilang pampasabog para mapatigil ang operasyon ng refinery. Dahil dito, madalas nagkaroon ng drone strike at pansamantalang nagsarang mga pasilidad. Pero agad din namang nagbalik operasyon. May pinsala pa rin at mahalaga pa rin ito. Pero hindi ito sapat para magdulot ng krisis o pagbagsak na inaasam ng mga puwersa ng Kyiv. Sa taong 2026, gayunpaman, nagbago ang lahat dahil may solusyon na ang Ukraine sa dalawang isyung iyon. Una, sinimulan nitong sistematikong lipulin ang mga air defense ng Rusya. Ipinapakita ng mga ulat na mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026, isinagawa ng Ukraine ang halos 500 pag-atake laban sa mga infrastruktura ng air defense ng kalaban at isa pang 433 pag-atake sa mga anti-access at aerial denial na kagamitan. Simula noon, nagpatuloy ang kalakarang ito. 24 na radar system ang nawasak sa Crimea lamang mula Marso hanggang Mayo ng taong ito. 25 na air defense ang nawasak noong Abril lang, kabilang ang TOR, Buk, OSA at Pantsir. 2 dosena pa sa pinakamagagandang sistema ng Russia tulad ng S-400. Anghel na wasak na rin. At habang pinaigting ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake sa teritoryo ng kalaban, lalong kumakaunti ang mga kagamitan na maaaring gamitin ng mga kumander ng Kremlin. Bilang resulta, kailangan nilang piliin kung aling bayan, lungsod at infrastruktura ang uunahin protektahan na iniwan ang iba na walang proteksyon. Matapos ang malawakang drone attack sa Moscow, iniulat na inilipat ng Rusya ang mas maraming mga sistemang depensa na sa 300 at sa 400 sa kabisera na nagpapahina naman sa ibang mga lugar sa proseso. Isang Ukrainian drone operator na tinatawag na Churchill, ibinunyag na unti-unting nawawala sa Russia ang layered air defense dahil sa pagkasira ng mga sistema at pagdami ng bulag na bahagi. Dahil dito, mas madali na para sa Ukraine na makahanap ng malinaw na daanan ng mga teritoryo ng Russia papunta sa mga target nitong lugar. Pwede itong magpadala ng maraming drone at sunod-sunod na mga misil sa mga lugar na yon nang hindi gaanong nag-aalala na mabagsak ang mga ito habang bumibiyahe. Ibig sabihin, mas magkakaroon ng kumpiyansa ang puwersa ng Kiev na magpadala ng mas malalaki at mabibigat na sandata laban sa parehong target, na nagdadala sa atin sa pangalawang malaking pagbabago sa 2026. Ang paggamit ng mas malalaking warhead. Dati, gumagamit ang Ukraine ng mga warhead na may timbang na 10 kilo. Tulad ng binanggit ng Euromaidan, hindi talaga sapat yun para butasin ang makakapal na bakal na harang at konkretong pader na matatagpuan sa mga oil refinery at mga plantang gumagawa ng kagamitang militar. At kung bahagyang lumihis sa target ang mga drone, maaaring hindi talaga sila makapagdulot ng tunay na pinsala. Sa madaling salita, maaari nilang masira ang isang particular na target kung tatamaan nila ito, pero kailangan ng direktang tama. Kung magkamali ng ilang talampakan o tumama sa kabilang pader, maliit lang ang pinsala at mabilis maayos. Sa buong taong 2025, napagtanto ng mga analista ng Ukraine na kailangan ng pagbabago.
Gumamit sila ng magaang warhead para mas maraming gasolina ang madala ng drone at makalipad ng mas malayo, kaya natatamaan ng mga target sa labas ng Rusya. Pero may kapalitang benepisyo. Hindi sapat ang lakas ng maliliit na warhead. Buti na lang, dumating ang isang handang solusyon sa anyo ng drone na Firepoint FP2. Sa simula, may maximum flight time itong 2.5 oras. May operational range na hanggang 200 kilometro o 125 milya at may warhead na tumitimbang ng hanggang 105 kilo o 230 libra. Binago ng sistemang ito ang laban. Simula noon, gumawa ang Firepoint ng mga pagbabago na nagpapahintulot sa FP2 na magdala ng napakalaking 200 kilo o 440 libra ng pampasabog sa mas malalayong distansya na umaabot hanggang 370 kilometro o 230 milya. Mas mahal ito pero mas epektibo kaysa sa dating mas simpleng unmanned aerial vehicle na ginamit ng Kiev, gaya ng Leoty. At mula nang sila ay dumating, ginamit ang mga drone na FP2 sa maraming katamtaman at malayuang pag-atake sa infrastruktura ng Russia. Binutas nila ang gilid ng ilang mahalagang bahagi ng oil refinery infrastructure tulad ng mga pangunahing distillation unit. Giniba nila ang mga buong gusali sa mga planta ng produksuyong militar at nagdulot sila sa Russia ng mas malalaking pinsala na kailangang ayusin at mas malalaking gastusin kumpara sa mas simple at mas maliliit na drone na nauna sa kanila. At hindi lang sila. Gumagamit na rin ang Ukraine ng iba pang malalakas na deep strike munitions na may malayong abot at mabibigat na warhead. Ang Behemoth drone halimbawa. Ito ay tamang tinawag na halimaw sa himpapawid na may dalawang magkahiwalay na warhead. Ang isa ay may bigat na 40 kilo o 88 libra at ang inserpa ay may bigat na 35 kilo o 77 libra. Bilang isang drone na pangisahang pag-atake, ang Behemoth ay hindi naghuhulog ng mga warhead, kundi isang tandem charge warhead ang sumasabog sa pagbangga para butasin ang panlabas na depensa ng target bago sumunod na sumabog ang mas malaking thermobaric warhead sa loob. Nadadala ng mas malaking pinsala. Sa mga drone na ganito, hindi na lang panlabas na pader at panlabas na bahagi ng mga pabrika at refineria ng Russia ang sinisira ng Ukraine. Nilalampasan na nila ang mga harang at winawasak ito mula sa loob. Malakay ang epekto nito sa mismong labanan. Ang mga pag-atake na dating abala lang para sa Russia ay nagiging totoong sakuna na ngayon. Ang mga pag-atake na dati nagdudulot lang ng kaunting pinsala na naaayos sa loob lang ng ilang araw ay ngayon nagpapahinto na ng operasyon ng mga pasilidad sa loob ng mga linggo o kahit mga buwan. Ang masamang balita sa bahagi ng Ukraine ay ang mga mas mabibigat na drone na ito ay may limitadong abot. Halimbawa, ang Behemoth ay limitado lamang sa distansyang 300 kilometro o 185 milya. Nailalagay sila nito sa kategoryang may katamtamang abot. Paano kung nais ng Ukraine na tamaan ang mas malalayong target? Buti na lang, may sagot din sila dyan. Bago natin pag-usapan yan, nanonood ka ng military show. Kung hindi ka pa subscribed, ngayon na ang tamang oras. Sa loob ng ilang taon, ang tanging paraan ng Ukraine para tamaan ng mga target na daan-daang milya ang layo sa loob ng Russia ay gamit ang mga long-range na drone. Wala silang mga missile na kayang abutin ang ganung kalalayong distansya. Ang meron lang sila ay maliliit na drone na may ilang dosenang libra ng pampasabog. Maraming pinatumba ng depensa ng Russia, pero may ilan ding tumama sa target paminsan-minsan. Dahil sa parehong mga dahilan na nabanggit kanina, wala silang naidulot na pangmatagalang pinsala. Napansin ng mga analis ng Ukraina ang problema at gumawa ng solusyon. At para ayusin ang ganitong problema, simple lang ang sagot. Kailangan mo ng mga sandata na kayang maglakbay ng mas malayo, mas mabilis, at makapaghatid ng mas malaking payload kaysa sa mga dati ng opsyon. Sa madaling salita, kailangan mo ng mga cruise missile. Kaya, Firepoint, ang kumpanyang nasa likod ng FP2 drone at isa sa pinakamalaki sa lumalawak ng depensa ng Ukraine. Na-develop ng FP5 cruise missile o Flamingo na may jet propulsion system at nagkakahalaga ng halos $500,000 bawat isa ay may kahangahangang operational range na 3,000 kilometro o 1,900 milya. May dala itong 1,150 kilo o 2,540 libra na warhead. Ipinakita ito noong Agosto 2025. Ngunit inabot pa ng panahon bago napino ng mga developer ng 5 points ang inertial navigation system na kailangan para gumana at tamaan ng tama ang misil. Ngayon na nagawa na nila yon, ang buong bagsik ng Flamingo ay pinakawalan na. Hindi ito madaling tapatan ng Rusya noong Hunyo 27. Ayon sa ulat, maraming Flamingo missile ang pinakawalan sa Titan Barricade Missile Plant sa Volgograd, Rusya. Matatagpuan sa katimugang bahagi ng bansa, mga 500 kilometro o 310 milya
mula sa mga linya ng labanan. Kitang-kita sa mga kuha ang anino ng 2 dambuhalang missile na tumama sa planta. Responsabile sa pagbuo ng mga mobile launcher para sa mga ballistic missile at mga sistemang artileriya. Ito ang pinakabago lamang sa seri ng matagumpay na pag-atake gamit ang Flamingo missile. Halimbawa, noong Hunyo 10, 5 Flamingo ang ipinadala sa Near Progress Defense Electronics Plant sa Chibok sa Kanlurang, Rusya. 900 kilometro o 560 milya mula sa unahan. 2 sa missile na iyon ang kumama. Sumabog ito kahit may proteksyon ang pabrika laban sa drone na nagdulot ng matinding pinsala dahil sa pagsabog at sunog. Pagdating din sa mga bomba, malakay ang nagawa ng Kyiv. Noon, umasa ito sa limitadong supply mula kanluran na may mga restriksyon na hindi kayang kontrolin ng Ukraine. Pero ngayon, binago ng Ukraine ang laro nang simula nito ang maramihang produksyon ng sarili nitong mga sistema. Mga gamit tulad ng Equalizer glide bomb mula sa DG Industries. Kayang lumipad ng 12-12 ng milya mula sa pinagbitawan. Kaya ang gurahin ng mga bombang ito ang mga target ng Russia, gaya ng air defense system, radar station, imbakan ng bala, konsentrasyon ng tropa at mga tangke dahil sa lakas ng pagsabog nito. At iba pa ang mga armored na sasakyan. Matagal na nating napapansin ang mid at long range na pag-atake ng Ukraine. Nagbago talaga ang laban nang dumating ang mga mas mabibigat na sandata. Hindi na lang nila binubulabog ang mga asset at infrastruktura ng Russia. Ngayon, pinapasabog na ng Kyiv ang mga target. Mas mapanira at magastos para sa Kremlin ang pinakabagong pag-atake kaysa dati. Gaya ng binanggit ni Michael Bonnet, isang mananaliksik sa California think tank na RAND, kahit sa karaniwang tagamasid, palaki ng palaki ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine habang lumilipas ang panahon. Hindi lang ito usapin ng mas malakas na firepower, usapin din ito ng mas malawak na abot. Ayon sa pinakabagong ulat, ngayon, sapat ang mga munisyon ng Ukraine para matarget ang halos kalahati ng Russia at mahigit 70% ng populasyon nito. Kamakailan, nagulat ang sariling monitoring channel ng Russia, ang radar sa buong Russia, ng air raid warning sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kasama rito ang 5 hiwalay na rehiyon ng Volga Federal District, matatagpuan sa timog silangan ng Moscow. Ang rehiyon ng Astrakhan ay mga 9 na raang kilometro ang layo. 560 milya mula sa Ukraine at ilang bahagi ng Hilagang Caucasus umabot sa 1,200 kilometro. Ang ilang bahagi nito o 750 milya mula sa Ukraine. Sa gitnang Rusya, nagpatulog ng alarma sa Moscow. Mga 400 hanggang 500 kilometro ang layo. 250 hanggang 310 milya mula sa Ukraine. Vladimir na 450 kilometro o 280 milya ang layo. Tambov na 350 kilometro o 220 milya ang layo at Lipetsk na nasa 300 kilometro. 186 na milya mula sa hangganan ng Ukraine. Noon, Hulyo 1, si Presidente ng Ukraine, Vladimir Zelensky, inanunsyo rin niya na tinamaan ng kanilang puwersa ang oil refinery sa Ufa, 1,300 kilometro o mahigit 800 milya mula sa frontline. Pangalawang beses na tinamaan ang lugar na ito. Tinamaan din ang isang pasilidad militar sa Penta Region na matatagpuan mga 600 kilometro o 370 milya mula sa frente. Malaking pagbabago kumpara sa mga naunang yugto ng labanan. Halimbawa, noong 2024, ang mga rehiyon lang ng Rusya na malapit sa hangganan ang kailangang mag-alala sa pag-atake ng Ukraine. Ginamit din ng Ukraine ang karamihan ng kanilang kagamitan laban sa mga target ng kaaway sa mga sinakop na teritoryo. Ngayon, bihira na lang ang lugar sa Rusya na tunay na ligtas mula kanlurang rehiyon hanggang hangganan ng Siberia. Lalong naging bahagi ng araw-araw na buhay ang tunog ng mga sirena ng babala sa impapawid habang dinadala ng Ukraine ang digmaan sa mismong tahanan ng mga Ruso. Ang mga sirena ay hindi lang basta abala. Kadalasan kapag may alerto, kailangang magsara lahat ng bayan at lungsod. Itinigil ng mga paliparan at pampublikong transportasyon ang operasyon. Sinasabihan ng mga tao na manatili sa loob o maghanap ng silungan sa ilalim ng lupa. May epekto ito. Kahit hindi ginagaya ng Ukraine ang Rusya at hindi tinatarget ang tirahan ng sibilyan at infrastruktura, patuloy na naapektuhan ng digmaan ng buhay ng mga tao sa Rusya sa mas mahirap at nakakatakot na paraan. Dahil dito, mas sabik silang maghanap ng masisisi. At marami sa kanila ang isang tao lang ang itinuturo, si Vladimir Putin mismo. Dahil dito, bumagsak ang kasikatan ni Putin. Kahit sa mga survey na suportado ng Estado na isinagawa ng mga tagapagsalita ng Kremlin, dumarami ang mga Ruso na nagpapahayag ng tunay na pag-aalala kung ang kanilang presidente ay may kakayahan pa bang mamuno. Posibleng lumala pa ang sitwasyon para kay Putin at sa kanyang grupo sa mga susunod na linggo at buwan.
dahil lalakas ang armas ng Ukraine. Toto, ayon sa mga ulat, maaaring napaputok na ang Ukraine ng unang locally produced na long-range ballistic missile. Batayang balitang ito sa datos ng Ministry of Defense ng Russia. Sa isang kamakailang ulat, ayon sa MOD ng Kremlin, sa loob ng 24 na oras, na-intercept ng kanilang air defenses ang mahigit 600 drone at 7 aerial bomb. At kung ano ang tinukoy nito bilang pangmalayuang operational tactical missile. Hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang Moscow tungkol sa kung anong uri ng missile yon at wala ring opisyal na pahayag ang Ukraine tungkol dito sa ngayon. Alam natin na ang Farpoint ay gumagawa ng FP-Sham ballistic missile at kamakailan ay kinumpirma na malapit na itong i-flight test. Ang pinuno ng disenyo ng kumpanya, si Dennis Tilleman, ay nagpahayag na magsisimula ang mga pagsubok sa taginit o maagang taglagas. Maaring nagsimula na ang mga pagsubok at naiputok na ang FP-Sham laban sa isa o higit pang target ng Russia. Kung ganon, isa pa itong malaking dagdag sa arsenal ng Kiev. Ang FP-Sham ay nilika para sirain ang mga target sa kaloob-loobang mga rehiyon ng Russia. Ipinagmamalaki nito ang tinatayang operational range na 855 kilometro o 530 milya. Maabot nito ang bilis na hanggang 2,200 metro kada segundo, 7,220 talampakan kada segundo at may dalang napakalaking warhead na tumitimbang ng hanggang 800 kilo o 1,760 libra. Napatunayan ng depensa ng Kyiv na kaya nilang gumawa ng world-class na drone at malalakas na cruise missile. Ang ballistic missile ang huling peraso ng puzzle. Ayon sa Bloomberg, kung operational na ang FP-Sham, di pa masasabi kung gaano kalaking pinsala ang magagawa ng Ukraine. Kung makumpirma, ang pagpapaputok ng ballistic missile ay bagong hakbang ng Kyiv para palawakin ang kanilang lokal na ginagawang kakayahan sa malayong pag-atake, lampas sa drone at cruise type na sistema. Kahit na patunayang mali ang mga ulat at di pa handa ang FP-Sham. Konting oras na lang bago natin makita ang missile na sumisira sa mahalagang infrastruktura ng Russia. Kapag isinama sa mas mabibigat na drone at mga bagong glide bomb, mas maraming armas ang Ukraine na yon, kabilang ang Flamingo cruise missiles, kaysa dati sa kasaysayan nito. Nagdadala ito ng maraming problema sa Russia na hindi nito malutas. Kawawang ilusyon na dong Putin. Ang 2026 sana ang inaasahang malaking taon ng Russia. Ito na sana yon. Babagsak ang Donetsk at aangkinin ng Rusya ang Donbas. Guguho ang Ukraine sa timog. Lahat ng baraha ay nasa kamay ni Putin. At ilan pa na itinago niya sa kanyang manggas. Iyon ang kwento, ngunit pinasinungalingan ng Ukraine ang mga kwentong ikinuwento ng leader ng Rusya sa sarili niya at sa mundo. Noong 2026, tunay nating nakita ang sunod-sunod na kamanghamanghang tagumpay ng Ukraine. At ngayon, meron na namang isa pa. Nabasag ang linya ng labanan ng Russia nang makagawa ang Ukraine ng 25 kilometrong lalim na butas na nagresulta sa pagbawi ng 120 kilometro kwadrado ng teritoryo. Nagulat ang Russia, bumibigo ang opensiba ngayong tag-init. Narating na natin ang sandali ng katotohanan para sa leader ng Russia na hindi alam ang susunod na hakbang. Ang Oleksandrivka, ang lugar ng malaking kabiguan ni Putin. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, sa pagsusuri nila ng opensibang kampanya ng Russia noong Hulyo 13, iniulat ng mga puwersang Ukrainian ang paglaya ng 6 na pamayanan at 120 kilometrong parisukat sa isang aksis ng digmaan. Ang paglaya ay naganap sa hindi tinukoy na haba ng panahon. Ayon sa ISW, bahagi ito ng sunod-sunod na kontra-atake ng Ukraine gamit ang mga mid-range strike drone na sumisira sa likurang bahagi ng Russia. Ang mga drone na yon ay nagpapahina sa lohistika at lumilika ng mga kahinaan sa buong harapan. Sumugod ang assault troops ng Ukraine. Inaatake ang mga magkakahiwalay na sundalong Ruso at itinutulak pabalik sa pinanggalingan nila. Sa pagkakataong ito, 25 kilometro ang layo ng pinanggalingan nila mula sa pinagsimulan nila. Napakalaki ng teritoryong kailangang bawiin. Kung parang kuhol sa asin, gumalaw ang hukbo mo. Kabilang sa mga pamayanang napalaya ng Ukraine, sa malaking pagsulong na ito ay ang Vorona, Tanova, Malivka, Zhizhneva, Zaporizhia at Novohirivka. Ayon sa ISW, nasa timog silangan ng Alexandrovka ang lahat ng ito. Dagdag pa, nasaksihan natin ang pagpapatuloy ng kampanya na nagsimula nung taglamig ng 2026. Nung panahong yon, sumusulong ang Ukraine sa Zaporizhia at Dnipropetrovsk na nagresulta sa paglaya ng 480 na kilometro kwadrado ng teritoryo. Ang dagdag na 120 kilometro kwadrado ay nagdala ng kabuuan sa 600 kilometro kwadrado na iyong taon. At ang bilang na yan ay sapat ng ibuod ang taong 2026 ng Rusya. Pero babalikan natin yan mamaya. Sa Alexandrovka, may dagdag impormasyon kung paano nagtagumpay ang Ukraine sa pagsulong. Nabanggit na namin ang mga detalye.
drone sa likod, at assault group sa lupa. Pero may higit pa dyan kaysa doon. Nagpadala ang Ukraine ng 12-12 ng assault group mula Velikomy-Velikomukaylivka, sabay-sabay kontra sa Russian forces sa Alexandrovka. Ayon sa Army Media X account, ang mga assault group ay tuloy-tuloy na sinuportahan mula sa himpapawid, malamang may FPV drones, at nagsagawa sila ng sistematikong paglilinis sa teritoryong napalayan ng Ukraine. Sinisira ang infantry sa lupa at mga drone operator ng Russia na pipigil sana sa mga Ukrainian assault group. Sa pagtatapos ng mahusay na koordinadong pag-atake, ang ika-120 Marine Division ng Russia na pangunahing nagtatanggol sa mga baryong pinalayan ng Ukraine ay nakaranas ng matinding pagkalugi. Bagamat dituluyang nawasak, halos nawalan ng silbi ang dibisyong yon at napilit ang umatras. Ang mga mid-range strike drone na nabanggit natin ay mahusay ding gumanap sa kanilang papel. Pinarget nila ang Temerivka, isang baryong ginawa ng Russia na logistics hub sa sinakop na timog. Matinding tinamaan at napasailalim sa putok ng Ukraine. Na-neutralize ang hub na iyon. At para dagdagan pa ang dagok, sinira ng Ukraine ang lugar ng pagtitipon ng 656th Motorized Rifle Regiment ng Russia sa baryong ito. Karamihan sa mga gawaing ito ay isinagawa ng 425 Separate Assault Regiment ng Ukraine, na kilala rin bilang Skolaya. Simple lang ang resulta. 6 na pamayanan ang nabawi, 120 kilometro kwadrado ang napalaya, at isang butas na 25 kilometro ang lalim sa mahalagang bahagi ng frontline. May nakakaintrigang twist sa kwentong ito. Ayon sa ISW, may ginawa ang 425th Regiment na kakaiba. Galing ang impormasyong ito sa anunsyong inilatala sa social media ng regiment na yon. Gayunpaman, wala na ang anunsyong yon. Hindi nagbigay ng dahilan ang regiment kung bakit. Isang misteryo nga. Malabong maglabas ng maling pahayag ang regiment sa kanilang pagsulong. Mas akma yon sa propaganda ng Rusya. Maaring may utos mula sa mataas na pamunuan ng Ukraine na manahimik tungkol sa 25 kilometrong butas na ginawa ng ika-425 hiwalay na rehimentong pangsalakay. Baka may iba pa silang pinaplano bukod pa rito. Malalaman din natin agad kung malat na ang impormasyon at inuulat ng iba't ibang source. Nabuksan na ang kahon ni Pandora. Para kay Putin, pinatunayan lang ng balitang ito ang matagal na niyang alam mula nang magsimulang umatake pabalik ang Ukraine noong mga unang buwan ng digmaan. Hindi na ayon sa plano ng Russia ang taong 2026. At mabait na nga ang pagkakasabi niyan. Ang taong 2026 ay naging isang malagim na pagbubunyag ng kahinaan ng Russia sa larangan ng digmaan at ng mga kabiguan nito sa estratehiya. Nauwi ito sa gulo ng peking ulak ng progreso at desperadong pagsubok kumbinsihin ang mundo na makakakuha ang Russia ng teritoryo kahit matagal na itong hindi gumagalaw o napapaatras pa. Isa na naman itong sakuna na idinadagdag sa naglalagablab na tumpok ng mga kapalpakan ngayong 2026 habang patuloy na nagkakamali ang Russia mula sa isang kabiguan patungo sa isa pa. Mula sa binawing ulat ng Ukraine, mas direktang kinumpirma ang mga napalayang teritoryo at ang kanilang lokasyon. Sumusuporta sa pahayag noong Hunyo 12 ni Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Oleksandr Syrskyi, na napalayanan ng Ukraine ang 600 na kilometro kwadrado sa puntong iyon ng kanilang operasyon. Tiyak na tumutugma ang mga numero gaya ng nabanggit namin kanina. Ang 120 parisukat na kilometro sa Alexandrovka ay idinadagdag sa 480 sa Dnipropetrovsk at Zaporizhia para maging 600. Mag-aalala si Putin tungkol sa numerong yan. Mas mababahala siya sa tunay na epekto ng opensiba ng tagsibol at tag-init na inaasahang tatalo sa Ukraine para sa Kremlin. Hindi maganda yon. Mula nung Marso, kung kailan talaga nagsimula ang opensiba na yon, may mga panahong halos di gumagalaw ang Russia at nakakagulat. May mga panahong mas maraming teritoryo ang nabawi ng Ukraine kaysa sa naiangkin ng Russia. May mga datos ang ISW na ibinase nila sa dami ng teritoryong kumpirmadong nasakop ng Russia sa halip na isali ang mga lugar kung saan palihim lang nagpasok ang Russia ng ilang tauhan at nagdeklara ng tagumpay na hindi naman ito tunay na nakamit. Nung Marso, umusad lang ang Russia ng 23.04 kilometro kwadrado. Para sa laki at sinasabing lakas ng hukbong mananakop ng Russia, iyan ay talagang nakakahiya, lalo na matapos ang pagyayabang ng Kremlin tungkol sa pagbagsak ng Donetsk. Mas lalo pang nakakahiya ang bilang sa sumunod na 2 buwan dahil mas maraming teritoryo ang napalaya ng Ukraine kaysa nasakop ng Russia noong Abril at Mayo. Noong Abril, nagtapos ang Russia na dehado ng 100 at 16.01 kilometro kwadrado ayon sa ulat ng ISW. Mas malala pa noong Mayo, lumaki ang teritorial na pagkatalo ng Russia, higit doble ang laki, at nabawasan pa ng 281 kilometro kwadrado ngayong buwan. Noong Hunyo, nagbago ang direksyon ng makuha ng Russia ang 30.02 kilometro kwadrado. Kaya magaling siguro. Nagawang ibalik ng Russia ang sarili nito sa pagiging katawa-tawa. Lalo na kapag nakita mong ang mga teritoryong nakuha noong Hunyo
ay mas mababa pa sa ika-10 ng mga nakuha ng Russia noong Enero kahit puspusan na ang summer offensive na dapat sana'y magpapasya sa buong labanan. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay nagawa ng Ukraine na maitulak ang hukbong Ruso sa pagkakabalaho. Ang 600 kilometro kwadrado na napalaya ng Ukraine ay naglagay sa Russia sa posisyong ang mga nakuha nito noong unang kalahati ng 2026 ay 77.22 kilometro kwadrado lang. At ito pa ang summer campaign na sisira sa Donetsk kung saan kailangan pang sakupin ng Russia ang lampas. 5,000 kilometro kwadrado ang sakuna. Ang naging taon ng Russia nitong 2026 ay naging isang sakuna. Hindi lang tungkol sa pagkawala ng 120 kilometro kwadrado sa Alexandrovka at mga bilang mula sa ISW. Marami pang dapat talakayin tungkol sa kung gaano kasama ang taon na ito para sa Russia. Pero bago tayo magpatuloy, paalala lang na nanonood kayo ng military show. Kung may natutunan kayo mula sa channel na ito, pindutin na ang subscribe na yon. Araw-araw kaming naglalatala ng mga video tungkol sa totoong nangyayari sa digmaan sa Ukraine na ayaw ipakita ni Putin. Mag-focus muna tayo sa Donetsk sandali. Tandaan, ito ang riyong inaasahang masakop ng opensiba sa Tagsibol at Tag-Init. Maaring isipin mong, dahil umuusad ang Ukraine, may tsansa ang Russia na makuha ang layunin nito sa Donetsk bago matapos ang taon. Hindi mangyayari yon. Malayong malayo pa. Ayon sa Al Jazeera, napilitan si Putin magtakda ng bagong deadline para sakupin ang Donetsk. Ginawa na niya yan dati. 14 na beses na. Sabi nila, ang bagong deadline na ang final. Dapat bumagsak ang Donetsk bago Disyembre matapos. Hindi mangyayari yon, maliban kung may milagro para sa hukbong sandatahan ng Rusya. Iniulat ng outlet na sa bilis ng pag-usad nila ngayon, abutin ng 5,150 araw bago lubos masakop ng Rusya ang Donetsk. 14 na taon na iyon, higit kulang. Di na posible ang Disyembre 31. Maliban kung ang ibig sabihin ni Putin ay ilipat sa 2040 ang deadline. Ang pagbutas ng Ukraine sa mga linya sa harapan ng Russia ay hindi magpapabilis ng kahit ano, kahit pa daan-daang kilometro ang layo ng mga butas na yon mula sa Donetsk. Ganito rin ang sitwasyon ng Russia sa Black Sea. Madaling mag-focus sa lupa kapag usapan ay teritoryong ninakaw o napalaya. Madalas na kasing halaga rin ng tubig. At malaking bahagi sana ang Black Sea ng mga plano ng Russia. Hadlang ito sa pagitan ng Ukraine at Crimea at daanan ng tubig na ginagamit ng Russia para magpadala ng tropa at kagamitan pati pag-atake laban sa Ukraine. Nagmistulang impyerno ang Black Sea para sa mga barkong pandigma ng Russia. Anumang barkong maglakas loob na pumalaot sa dagat ay nanganganib na salubungin ng mga drone at misil ng Ukraine sa isang pasabog na pantanggap. Si Volodymyr Zelensky, presidente ng Ukraine, ay nagdeklara noong unang bahagi ng Hulyo na nawala na sa Russia ang Black Sea. Mahirap siyang pabulaanan. Maaring wala mang mga barkong pandigma ang Ukraine nagpapatrolya o humaharang sa dagat. Pero nagagawa naman ng kanilang mga drone sa himpapawid at dagat ang trabaho ng kasing husay. Halos binawi na ng Rusya ang mga barkong pandigma nito. Ngayon, nakatutok ang Ukraine sa dagat ng Azov at araw-araw nilang pinapasabog ang 12-12 ng barko ng Shadow Fleet ng Rusya. Maaring harapin ni Putin ang posibilidad na mawalan ng kontrol ang Rusya sa parehong dagat. Masama yan para sa sinakop na Crimea. Kung hindi kontrolado ng Rusya ang mga tubig sa paligid ng peninsula, ibig sabihin, limitado rin ang kaya nilang gawin laban sa pag-atake ng Ukraine. Kung sa tingin mo, kahanga-hanga ang 100 at 20 kilometro kwadrado na napalaya sa butas, na 25 kilometro ang lalim sa Alexandrovka, walang saysay yon kumpara sa pinsalang idudulot sa pananakop ni Putin at sa katayuan niya bilang Pangulo ng Russia. Paano kung ang estratiya ng Ukraine na ihiwalay ang Crimea ay magresulta sa pag-abandona ng mga mananakop sa peninsula? Nakakahiya talaga ang sitwasyon ng Russia ngayon. 5 taon nang tumatagal ang 3 araw na digmaan. Nang salakain ng Russia, inaasahan na babagsak agad ang Ukraine. Tila naniwala si Putin na makakapasok sa Kiev ang mga tangke ng Russia at mapapasok ang Ukraine ng halos walang kaswalti. Iyon ay noong Pebrero 2022. Napilitan ang Russia na paulit-ulit mag-reset ng layunin nito sa Ukraine. Sapat na nabumagsak ang Donbas ngayon. Ang kinin ni Putin ang tagumpay noon. Ngunit ang mga deadline at 14 na taong kakailanganin para sa Donetsk ay hindi nagpapakita na posible pa ang ganung panalo. Siyempre, nawawalan ng teritoryo ang Russia sa iba. Nabanggit na natin ang mga kaswalti kanina. Kahit gaano kalala ang 2026 sa isyu ng teritoryo, ang totoong pinsala ay naranasan ng mga sundalong ipinapadala ni Putin sa mga linya ng labanan. Buwan-buwan, tila lalo pang tumataas ang bilang ng mga nasasawi. Buwanang nawalan ang Rusya ng 30,034 sundalo mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Lumagpas na ito sa 1.4 na milyong kaswalti sa kabuuan noong Hunyo, na isa ring buwan ng pagbasag ng record kung saan umabot sa 39,460 kaswalti ang tinamo ng Rusya o 1,278 kaswalti sa bawat kilometro kwadrado na kanilang nakuha sa buwan na yon. Hindi lang yan, hindi pang matagalan. Lubos na rin iyong katawa-tawa. Ngayon, 19 na beses mas marami ang kaswalti ng Rusya kada kilometro kwadrado kumpara noong Hunyo 2025. Malaking issue para sa Rusya ang pagpapanatili nito. Sa ulat noong Hulyo 14,
Sinabi ng ISW na nakapag-recruit ang Rusya ng 175,000 kontraktual na sundalo hanggang unang bahagi ng Hulyo 2026. Mukhang marami yun, at totoo nga. Pero hindi ito kasing dami ng gusto ng Rusya. Dapat ay nasa 204,000. 500 na ito sa ngayon, based sa kabuuang target na 400,000 na recruit sa pagkatapos ng 2026. Itinakda ang layuning iyon bago pa naging malinaw kung gaano kalupit na talo ng Ukraine ang hukbong Ruso ngayong taon. Ngayon, ang Rusya ay kumukuha ng average na 1,700 sundalo bawat araw. Sa panahong ang araw-araw nilang pagkalugi ay madalas lumalagpas sa bilang na iyon ng ilang daan. Sakuna, iyan lang ang salitang tunay na naglalarawan sa naging takbo ng Rusya ngayong 2026. Balikan natin ang pagpapalaya ng Ukraine ng teritoryo sa Alexandrovka at iba pang lugar. Ang tanong ngayon ay, ano ang susunod? At maaaring isipin ng iba na ang ginawa ng Ukraine ay paghahanda para sa mas malaking kontraopensiba sa mga susunod na buwan. Posible yon, pero hindi malamang. Ang nangyari sa Alexandrovka ay yung binalaan ni Zelensky noong Enero. Gagawa tayo ng estratehikong depensiba, ngunit alam nating hindi sapat ang depensa para magtagumpay. Kaya naman, magsasagawa tayo ng opensibong mga operasyon para mapanatili ang operasyonal na inisyatiba. Binanggit ito ni Zelensky habang tinatalakay ang mga plano ng Ukraine. Bagamat malabo at halos di napansin noon, sa 2026 ay nakita nating ganap itong naisa katuparan. Kapag nakakakita o nakakalika ang Ukraine ng mga kahinaan sa harapang depensa ng Russia, matindi itong tumatama. Iyan ang nangyari sa Alexandrovka. Ang mid-range strike drone ang nagbukas ng puwang, kaya nakapasok at napalakas ng Ukraine ang kanilang posisyon sa tulong ng koordinadong pag-atake. Epektibo ang estratehiyang ito, ngunit hindi sapat para tuluyang pahinain ang 1,200 kilometrong linya ng harapan. Kung hindi naghahanda ang Ukraine para sa mas malaking kontraopensiba, bakit mahalaga ang Alexandrovka? Nasa plano ni Putin kung paano gagamitin ang teritoryong ito at iba pang nawala sa Russia sa Zaporizhia at Dnipropetrovsk. Plano ng Russia na gawing buffer zone ang mga lupaing ito para hadlangan ang pagpadala ng tropa at supply ng Ukraine sa Donetsk. Pero wasak na ang buffer na yon. Dahil dito, napatunayan ang kabiguan ng opensiba ng Russia na yung Tagsibol at Taginit, ang napakalaking bilang ng mga nasawi sa panig ng Russia. At ang sobrang bagal na pag-usad na aabutin pa ng mahigit isang dekada bago makuha ng Russia ang Donetsk, ay lahat nag-ugat sa napakatumpak na pagbutas ng Ukraine sa linya ng depensa sa mas timog na bahagi. Kitang epektibo ang ginagawa ng Ukraine, kaya aktibo ang mga propagandista ng Russia ngayon. Noong Hulyo 14, kasabay ng paglalantad ng paglusot sa Alexandrovka, iniulat ng ahensya ng balita ng Russia na TASS ang komento ng umano'y ekspertong militar na si Andrei Morosko habang tinatalakay ang pagsisikap ng Ukraine na bawiin ang teritoryo sa Konstantinivka. Nasa Donetsk, giit ni Morosko. Dahil dito, ang aktibong yugto ng labanan dito ay matagal nang nagpapatuloy. Walang saysay at bigong lahat ang pagtatangka ng kumad ng Ukraina. Patuloy ding nagdurusa sa mga walang saysay. Nakaswalti ang command ng Ukraina. Hindi inaalala ang kanilang tauhan na parabang itinatapon lang sila sa gitna ng putukan. Hindi namin alam paano tumugon dyan. Palitan mo lang ang Ukrainian ng Russian sa sipinyan. At baka iyon na ang perpektong paglalarawan ng ginagawa ng Russia sa loob ng mahigit 4 na taon. Matapang si Morosko sa pagsabing mabibigo ang Ukraine kung susubukan itong magsagawa ng kontra-atake sa Konstantinivka. Napatunayan ng Ukraine ang bisa ng kanilang kontra-atake. Kapag nagsimula ito, senyalis yon na may nakitang kahinaan ang Ukraine sa Russia. Pinatunayan ng tagumpay ng Ukraine sa Alexandrovka ang alam na ng mga sumusubaybay sa pagkabigo ng Russia. Dumating na ang oras ng katotohanan kay Putin. Maaring hindi pa niya ito alam. Maaring sadya pa niyang magbulag-bulagan sa katotohanan yon. Kaya magpapanggap na lang siyang dumating na ang sandaling yon. Pero wala sa mga iyon ang nagbabago sa katotohanan. Nakita natin ang malaking pagbabago ng momentum sa Ukraine. Sa estratehikong pananaw, lampas na ang Russia sa puntong hindi na makakabalik. Kahit mawala ang ilang daang kilometro kwadrado, hindi ibig sabihin bumagsak na ang Rusya. Ibig sabihin natuklasan ng Ukraine kung paano mas lalong makasakit sa Russia habang tumatagal ang labanan. Isang taktika na ginagamit ng mga Ruso kapag sila ay umaatake. Tanggalin ang mga nasa mas mahihinang posisyon sa unahan. Ulitin lang ng paulit-ulit at hayaang mapagod ang Rusya. Ang kinakaharap na yun ni Putin ay isang Ukraine na mas malakas na yon kaysa dati, na may mas maraming suporta mula sa mga miyembro ng NATO sa Europa. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Putin na paghiwa-hiwalain sila. Nagkakaisa na ngayon ang NATO at US laban kay Putin. At bukod sa mga pagkatalo sa harap, halos kahit saan sa mahalagang bahagi ng Russia ay vulnerable sa malalayong pag-atake ng Ukraine. Ito ang ibig naming sabihin sa pagbabago ng Agos. Alexandrovka. Gaano man ito kahanga-hanga, maliit na larawan ito ng mas malaking problema ni Putin. Kahit paano man matapos ang digmaan, talo na si Putin. Tanging ganap na pagsuko ng Ukraine lang ang ituturing na tagumpay ngayon. At kahit yon ay magiging isang pirik na tagumpay na naglantad sa Russia bilang isang maliit na puwersa
Samantalang dati, itong mukhang isang higante. Ang kailangan lang gawin ni Putin para manatili ang impresyon na yon sa Russia ay walang gawin. Pero siya ay sumalakay at pinabayaran siya ng Ukraine ang 24 na oras bago ang umaga ng Hulyo 13 ay maalala bilang kahiyahiyang yugto. Pinakamalaking gabi ng bigmaan ang naranasan ng Ukraine. Habang nagtala ito ng mga record sa dagsa ng mga drone na bumalot sa Russia, hindi malilimutang gabi ito para sa Ukraine. Mahigit 1,700 target ng Russia ang nawasak. Muling napatunayan ng mga drone ng Ukraine ang kahinaan ng air defense ng Russia. Hindi pa kailanman natalo ang Russia ng ganito kalaki sa loob lamang ng 24 na oras. At kahit paano, lalong lumalala para kay Putin. Hindi ito ang kasukdulan. Nagpapadala ang Ukraine ng mensahe na lalakas at magiging mas epektibo ang mga pag-atake nito sa paglipas ng mga buwan. Simula sa pangunahing bilang, iniulat ng United 24 Media na ang puwersa ng walang tawhang sistema ng Ukraine o SBS nagawang tamaan ang 1,725 target ng Russia sa loob ng 24 na oras. Hanggang sa umaga ng Hulyo 13, kung saan karamihan sa mga target ay tinamaan sa serye ng matinding pag-atake magdamag. Ang balitang yan ay mula sa commander ng puwersa ng mga walang pilotong sistema ng Ukraine, ang masiglang Robert Brovdi, sa isang Telegram post na may mahahalagang detalye. Bukod sa record na dami ng mga pag-atake, nagdulot ang SBS ng 418 nakaswalti sa mga Ruso sa loob ng 24 na oras. Ang Hulyo 13 ay bahagi ng buwan kung saan tumaas ang SBS bilang isa sa pinaka-epektibong unit militar ng Ukraine. Sa ngayon, ngayong Hulyo 4,181 nakaswalti ng mga Ruso ang maaring iugnay sa mga drone ng SBS. Ang parehong grupo ay nagtagumpay ring tamaan ang 19,700 target ng mga Ruso sa loob ng 13 araw na nagbibigay ng pang-araw-araw na average na halos 1,520. Kung alisin natin ang 1,725 target na tinamaan ng Ukraine noong Hulyo 13, bababa ang average na yon sa 1,502. Ipinapakita nito kung gaano kahanga-hanga ang record-breaking na Hulyo 13 ng SBS. Mahigit 200 pang target kaysa sa karaniwan na nagbigay babala sa Russia na dapat itong matakot. Hindi bumabagal ang mga drone operator ng Ukraine, lalong lumalakas ang pag-atake nila at walang magawa ang Russia. Hindi namin ipagkukunwari na mabubuod namin ang lahat ng 1,725 target na tinamaan ng Ukraine noong Hulyo 2 at 13. Abutin ng ilang araw ang video kung susubukan namin gawin yon. Bukod pa rito, hindi nagbigay si Brovdi ng detalye maliban sa bilang. Maari nating ipagpalagay ng ligtas na marami sa likurang lugar ng mga Ruso ang tinarget. Habang tinutuloy ng Ukraine ang kampanya ng pagharang sa lohistika na mabilis sumisira sa mga truck ng gasolina at supply ng Russia, bukod pa sa pagbagsak ng command post, depensa sa impapawid at pagtitipon ng tropa sa likod. Sa halip, bibigyan namin kayo ng ilang mga tampok ng gabi ngayon. Lahat ng mahahalagang pangyayaring yon ay resulta ng sunod-sunod na pag-atake ng Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine o SBU. Nakikipag-ugnayan sa SBS para alisin ang mahahalagang target sa mga sinakop na teritoryo. Magsimula tayo sa mga barko. Ayon sa United 24 Media, winasak ng mga drone ng Ukraine ang dalawang Russian Project 12,150 Mangus patrol boats sa loob ng record na 24 na oras. Hindi man pinaka-impressive ang mga patrol boat ng Russia sa Black Sea Fleet, pero karamihan ng mas malalakas na barko ay wasak na o nagtago sa malalayong lugar mula sa drone ng Ukraine. Ayon sa panig ng Russia, ang mga patrol ship ay naroon para bantayan ang baybayin ng Russia at may armas na 12.7 o 14.5 mm na baril na pwedeng gamitin laban sa drone o walang taong sasakyang dagat. Makikita natin ang tuloy-tuloy na unti-unting pagpapahina ng Ukraine sa Black Sea Fleet ng Russia na halos wala ng papel sa digmaan na yon. Bukod sa patrol boat, tinarget din ng SBU at SBS ang ilang ferry na ginagamit ng Russia sa pagdadala ng supply at kagamitan papuntang sinakop na Crimea. Sa Kerch Strait, nilubog ng mga drone ng Ukraine ang Maria at Yesik. Tinarget ng Ukraine ang Port Kavkaz at tinamaan ang mga ferry na Panagia at Levrenti. Baka habang nakadock sila at naghihintay ng kargamento. Huwag kayong palilin lang sa paggamit ng salitang ferry. Kahit na parang ibig sabihin nito ay mga sibilyang barko, hindi talaga sila ganoon. Inagaw ng Russia ang mga barkong kaya nitong makuha para mapanatili ang operasyon ng lohistika sa Black Sea at Azov Sea. Pag inatake ng Ukraine ang mga barkong ito, napaparalisa ang network ng lohistika ng Russia sa dagat. At nitong nakaraang linggo o higit pa, mukhang naging prioridad na ito para sa Ukraine. Noong Hulyo 13, ipinagpatuloy ng Ukraine ang kampanyang nagdulot ng takot sa dagat ng Azov sa loob ng 8 araw bago at kabilang ang Hulyo 13. Tinamaan ng Ukraine
ang 105 barko ng Shadow Fleet ng Russia sa dagat na yon. Iyan ang mga ferry, mga barko ng Shadow Fleet na ginagamit ng Russia sa paglipat ng supply. Ayun din sa parehong outlet, nakadagdag pa ang mga drone ng Ukraine ng 7 fuel tanker at ilan pang cargo ship. Isang ferry at mga tugboat sa tala nila noong Hulyo 13 para sa 15 barkong tinamaan. Ito ay kampanyang ginagawa para gawing ang dagat ng Azov ang kipot ng Kerch at iba pang mga daanang tubig na ginagamit ng Rusya para panatilihing buhay ang okupadong Crimea ay gawing hindi na magamit at gumagana ito. Ayon kay Brovdi, nagpapakawala ang Ukraine ng maraming drone sa dagat ng Azov at nakakatama ng barko kada 112 minuto. Napilitang mag-react ang Rusya. Patuloy pa rin nilang sinusubukang gamitin ang dagat ng Azov sa logistics, gaya ng pinapakitang may mga nilulubog na barko. Kinailangan nilang isara ang Don Azov Channel na nag-uugnay sa ilog Don at dagat ng Azov. Nagsimula ang pagsasara noong gabi ng Hulyo 10 at isa itong bangungot sa Rusya. Ibig sabihin, hindi makakapaglayag ang mga barkong nagdadala ng butil na ine-export ng Rusya sa ibang mga bansa. Ibig sabihin, sarado na rin ang Kerch Strait malapit sa Crimea. Ang kipot na yon ang nagdudugtong sa dagat ng Azov at itim na dagat. Kaya ang mga drone strike ng Ukraine sa una ay paraan para ihiwalay ang huli. Hindi pa nagagawang alisin ng Rusya ang mga restriksyon na ipinatutupad nito. Noong Hulyo 13, iniulat ng Reuters na may mga restriksyon pa rin. Malinaw na hindi uurong ang Ukraine. Ang pagbagsak ng 15 barko noong Hulyo 13 ay nangangahulugan ng panibagong pagpapalawig ng mga restriksyon. At sa Hulyo 14 at mga sumunod pa, malamang may balita pa tayong maririnig tungkol sa mga tanker at supply ship na tinamaan sa dagat ng Azov. Tuloy tayo sa isa pang tampok ng gabing nagbasag ng record ang Ukraine. Tinamaan din ng mga drone ng Ukraine ang tatlong nakapirming radar system na gamit ng Russia para matukoy ang maritime at aerial na drone. Huwag baliwalain ang halaga ng pag-ataking ito. Napakakomplikado ng mga radar system at mahirap palitan ng mga ito. Lalo na ngayon na may parusa ang Rusya mula sa mga kaalyado ng Ukraine. Kulang ang Rusya sa mga kailangan para makabuo ng maayos na industriya ng radar. Wala itong microelectronics para sa pinaka-advanced na radar. Sabi ng Global Defense Corp, wala rin itong sapat na tao, karanasan, kasanayan, o talento para gumawa ng mas magandang radar kaysa sa mga lumang meron na. Kaya kapag pinapatumba ng Ukraine ang mga sistema ng radar, mas nahihirapan ang industriyang Ruso na mapalitan ang mga ito. Binubuksan din ng Ukraine ang mga pintuan. Hindi na matutukoy ng 3 radar na nasira malapit sa dagat ng Azov noong Hulyo 13 ang mga drone ng Ukraine na darating bukas. Hindi natin alam kung aling particular na mga sistema ang pinatumba ng mga drone ng Ukraine. Pero hindi na yan mahalaga. Mas maraming wasak na radar, mas maraming pagkakataon para sa mga susunod pang pag-atake. Dagdag pa, ironic para sa Ukraine na mismong mga sandatang dapat matukoy ng mga radar ang sumira sa mga radar sa digmaan. Nasa gitna pa lang tayo ng highlight reel. May iba pa tayong target ng Ukraine na pag-uusapan. Pati ang kahulugan ng lumalawak nilang air campaign para sa kinabukasan ng digmaan kontra Russia. Pero bago natin talakayin ang lahat ng yan, nanonood ka ng military show. Kung may natututuhan ka mula sa channel na ito, pindutin ang subscribe at i-enable ang notifications dahil ganito namin ipinapaliwanag ang mga bagay-bagay bawat linggo. Mas malaking target kaysa sa mga radar ang tinutukan ng Ukraine sa loob ng 24 na oras ng panangalasan nito. Ang target ay ang Bakhmut Air Base, matatagpuan sa sinakop na Crimea. Mga 14 na kilometro ang layo mula sa Kerch. Ang base na ito ay di umano'y inabandona noong 1976. Hindi na ito inabandona ngayon. Bagaman hindi ginagamit ng Russia ang Bakhmut sa nilalayong layunin nito, pero nandoon pa rin ang mga hangar na ginamit nilang imbakan ng espesyal na kagamitan at sasakyang militar. Ang katotohanan iyan ang dahilan kung bakit ito naging target ng kampanya ng Ukraine para sa pagkaparalisa sa lohistika at noong ika-13 ng Hulyo, naglunsad ng pag-atake ang Ukraine. Hindi pa natin alam kung naging matagumpay ang pag-atake. Hindi pa nagbigay ng detalye ang Ukraine, maliban sa pagsabing inatake ang base. Kapansin-pansin, mukhang hindi lang Bakhmut ang base militar na tinarget ng Ukraine noong Hulyo 13. Ayon sa Moscow Times, sinabi ng FSB ng Russia na napigilan nila ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga airbase ng Shagol at Ukrainka. Matatagpuan sa Chelyabinsk at Almyra ayon sa pagkakasunod. Sa parehong gabi, tinarget ang Bakhmut base. Ngunit, hindi mga drone ang ginamit sa pagkakataong ito. Binanggit ng FSB na may mga inarestong mga salarin na nagpapahiwatig na may isinasagawang operasyon ng sabotahe. Kaya masasabi nating isa itong maliit na tagumpay para sa Rusya sa isa sa pinakamalalang gabi nito sa digmaan hanggang ngayon. Hindi naman ganun kalaki, aminado ako. Nakakahiya sana kung nagtagumpay ang mga sabotador sa mga base sa loob ng Rusya habang sinira ng mga drone ng Ukraine ang mahigit 1,000 at 700 target sa ibang lugar. Malamang susubukan ulit ng Ukraine ang mga base na yon, gaya ng lahat ng iba pa sa Rusya, ay malayong maging ligtas. Balik tayo sa mas marami pang tagumpay ng Ukraine. Habang hinihintay ang dagdag na detalye sa pag-atake sa Bakhmut,
Nakita rin nating nagtagumpay ang Ukraine sa ilang pag-atake sa Port Kavkaz, kabilang ang 2 ferry na nabanggit. Nawasak din ng mga drone operator ng Ukraine ang 3 tangke ng imbakan ng petrolyo sa oil transshipment complex ng Pantalan, kasama ang tren ng Rusya na naghahatid ng gasolina sa Kavkaz Freight Station. Araw-araw na naming sinasabi ito. Nasira na naman ang supply ng gasolina habang nagpapatuloy ang kampanya ng Ukraine para ihiwalay ang Crimea. Pero igit pa rito, ang muling matagumpay na pag-atake sa Port Kavkaz ay nagpapahayag sa mga mananakop sa Crimea na hindi na sila kayang protektahan ni Putin. Madali na lang para sa Ukraine na isama ang pag-atake sa pantalang ito bilang bahagi ng pinakamalaking sunod-sunod na pag-atake nila sa loob ng isang gabi. Parang nagiging madali na para sa Ukraine ang mga ganitong pag-atake. Muling umatake ang Ukraine sa Port Kavkaz, ilang linggo matapos itong maging bahagi ng kanilang pag-atake sa magkabilang panig ng Kerch Bridge. Gaya ng nabanggit kanina, winasak ng Ukraine ang Pantalan noong Hunyo 21. Tinamaan ng drone strike ng Ukraine ang imbakan ng gasolina sa Pantalan na nagdulot ng malaking sunog na kita sa satellite images. Dahil sa sunog, nagsara ang Pantalan na gamit ng Rusya sa pagdadala ng bala, armas at gasolina sa Crimea. At umaasa ang Ukraine na magkakaroon din ng parehong resulta mula sa kanilang pag-atake noong Hulyo 13. May isa pa kaming tampok para sa inyo bago tayo magpatuloy. Karamihan sa mga pag-atake na tinalakay natin ay nangyari sa sinakop na teritoryo o sa katubigan sa paligid ng Crimea. May inihandang sorpresa ang Ukraine para sa isang espesyal na pasilidad sa Vyazhniki na nasa Stavropol Krai, Russia, mga 600 kilometro mula Ukraine. Ang Vyazhniki ay tahanan ng oil depot na may buong hanay ng tangke ng imbakan. Ang pasilidad ay nag-iimbak ng langis at gasolina na napupunta sa Crimea at puwersang okupasyon ng Russia sa timog Ukraine. Isipin mo itong parte ng network. Isang network na idinisenyo para maihatid ang langis at gasolina mula sa mga planta ng Russia papunta sa mga lugar kung saan ito pinakakailangan. Nagsimula umano ang pag-atake ng Ukraine sa depo noong gabi ng Hulyo 12, batay sa ulat mula kay Mayor Sergei Sobyanin ng Moscow. At syempre, iginiit ng Russia na napigilan nila ang pag-atake. 3 drone ang napabagsak. Alas 3:10, 9 ng umaga. Hulyo 13. Ayon kay Sobyanin, pero hindi niya ipinaliwanag kung bakit may malaking sunog sa pasilidad. Habang sinasabi niyang nasosolusyunan ng Russian air defenses ang problema. May hindi nagsasabi ng buong totoo. Malamang lalabas na naman ang palusot tungkol sa drone debris para ipaliwanag ang tagumpay ng air defenses ng Russia kahit nasusunog ang target ng Ukraine. Walang pakialam ang Ukraine. Ang pag-atake sa Vyazhniki Depot ang nagpasimula ng gabi ng matinding lagim na hindi pa naranasan ng mga mananakop na Ruso. Dagdag insulto pa, malapit lang sa Moscow ang depot na yon. Paalam muli mula Ukraine na kaya ng mga drone nilang abutin ang kabisera kung sakaling makalimutan ni Putin. Bumabalik lahat ito sa headline na nagsimula ng video. 1,725 target ng Russia ang tinamaan ng Ukraine sa loob ng 24 na oras. Parang mahirap paniwalaan ang numerong yan. Lalo na kumpara sa mga nagawa ng Ukraine sa kanilang long-range campaign. Ilang buwan lang ang nakaraan. Habang lumalawak ang kampanya, nagkakaproblema ang Rusya. Narito kung bakit. Nakikita natin dito ang lumalawak na saklaw at laki ng malayo ang operasyon ng Ukraine. Sabi mismo ng SBU na nagsasaad, ang sabay-sabay na pagsira ng 12-12 ng target sa magkakaibang malalayong lugar sa isang gabi ay nagpapakita na pinalalaki pa ng SBU ang lawak ng mga malayuang espesyal na operasyon nito. Patuloy na masusunog ang mahahalagang bahagi ng infrastrukturang militar at langis ng Rusya. Kapag pinag-uusapan ang mga pag-atake na tinalakay natin sa bidyong ito, hindi nagsisinungaling ang SBU. Ipinapakita ng datos na lumaki na ang kampanya ng malalimang pag-atake ng Ukraine na hindi na kayang harapin ng Rusya. Bago ang 24 na oras na nagbasag ng record ng Ukraine, nag-ulat ang United 24 Media na lumawak ang malalayong pag-atake ng Ukraine. Ayon sa kanila, sa unang kalahati ng 2026, tinamaan ng Ukraine ang 600 at 97 target sa loob ng Russia na nagdulot ng tinatayang $6.1 bilyong na gastos sa Kremlin. Sinasaklaw lang ng bilang na ito ang mga target sa loob ng Russia, tulad ng mga oil refinery na sinira ng Ukraine gamit ang drone buong taon. Kapag isinama ang middle strike campaign ng Ukraine, madadagdag pa ang 7,028 kalabang target. Ayon kay Alexander Sirski, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Mahalaga ang mga numerong ito dahil ipinapakita rin nila na sa gabing naglunsad ang Ukraine ng 1,725 pag-atake, karamihan ay malamang na tumama sa mga target sa harapan. Ang mga target na mid at long range na tinalakay natin ang pinakatampok. Ngunit marami ring kagamitan at sundalo ang nawala sa Russia. Ayon kay Sirski, patunay ang mga numerong ito na kayanan ng Ukraine na tamaan ang anumang target sa mid at long range. Walang gaanong magawa ang Russia para pigilan ang mga drone ng Ukraine sa pagwasak sa mga target nila. At kung hindi pa sapat yon, kumikilos ang Ukraine.
para palakasin ang kanilang malayuang kampanya. Ilang araw bago ang record-breaking na gabi ng Ukraine, inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang paglika ng Long Range Impact Command. Ginawang opisyal sa pamamagitan ng atas ng Pangulo, papormalisahin at isasentralisa ng command na ito ang mga rekurso ng Ukraine para sa malayuang opensyon. Sa madaling salita, mas nakamamatay, mas pulido at mas epektibo ang kampanyang sumisira sa Russia at mga okupadong teritoryo. Si Putin ay siguradong napapaling sa hindi makapaniwala. Naghahasik na ng kaguluhan ang Ukraine kahit wala pa itong command structure. Iniisip niya kung anong mangyayari pag naitatag na ang bagong organisasyon. Lahat ng ito ay nangyayari bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Ukraine upang guluhin ang lahat ng nagpapahintulot kay Putin na ipagpatuloy ang kanyang digmaan. Ang konsepto ay simple at kasintanda ng digmaan. Tanggalin ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng Rusya pareho sa Rusya at mga sinakop nitong teritoryo upang pahinain ang mga sundalo sa harapan at magdulot ng malaking gastos. Ibang paraan ng Ukraina sa tradisyonal na pagtatatag ng dominasyon sa himpapawid. Maayos ang Air Force ng Ukraina, pero hindi ito sapat para masaklaw ang buong teritoryo ng Ukraina o lumipad papasok sa Rusya para sirain ang mga target. Sa halip, gumagamit ang Ukraina ng mga drone at sariling murang cruise missiles para sirain ang makinang pandigma ng Rusya mula sa loob. Hindi na kailangan ang dating tradisyonal na air superiority. Maaring magpadala ang Ukraina ng libu-libong drone sa buong larangan ng digmaan at higit pa bawat buwan para pigilan ang pag-usad ng Rusya, sirain ang langis at gasolina at tamaan ng mga target na akala ng Rusya ay hindi maaabot. Henyal at asimetrikong estratehiya ito ng Ukraina. Mas gaganda pa ito habang tumatagal ang digmaan. Ramdam ng Rusya ang epekto nito sa maraming paraan, lalo na sa krisis sa gasolina na lumalan ng husto. Kaya apektado na ang buong bansa. Mapapansin ninyo, nakabilang sa mga target ng Ukraine noong Hulyo 2 at 13, ang mga tangke ng gasolina at langis, pati na rin ang mga pasilidad ng imbakan. Ganyan na ang sitwasyon sa loob ng ilang buwan na yon. Dahil sa estratehiya ng Ukraine, bumagsak ang produksyon ng gasolina sa Russia at 65% na lang ng panapanahong pangangailangan ng bansa ang natutugunan. Kasalukuyang kulang ang Russia ng hanggang 45,000 metriko toneladang gasolina araw-araw. Napipilitan itong kumuha ng gasolina sa ibang bansa para makasabay. Ayon sa ulat, noong Hulyo 14, ibinunyag ng United 24 Media na dahil sa matinding kakulangan ng gasolina sa Russia, kinansela ang mga fuel tender na para sana sa supply ng serbisyong pang-emerhensya. Ipinapakita ngayon ng Ukraine na ang dati isa sa pinakamalalaking bentahe ng Russia ang siya ring pinakamalaking kahinaan nito. Hindi dapat maubusan ng gasolina ang Russia. Isa ito sa mga pinakamalaking oil producer sa mundo. Ang sentralisadong politika ng Russia kung saan lahat ng desisyon ay nakasalalay sa iisang taong obsessed sa Ukraine ay ginagagawang imposible para sa Russia na agad makarespond. Sa halip, nahihirapan ang Russia, naghihintay kay Putin magdesisyon habang lumilipad ang mga drone ng Ukraina. Walang maayos na tugon sa krisis para sa karaniwang Ruso, kundi isang malabong pag-asa na uurong ang Ukraina at makakabawi ang Rusya sa hinaharap. Hindi yan mangyayari sa malapit na panahon. Ipinapakita yan ng isang gabing nagtala ng record sa dami ng mga pag-atake. Alam din ng Rusya na marami pa silang haharapin na ganito. Ang aksyon ng Ukraina noong Hulyo 13 ay bahagi ng 40 araw na operasyong inihayag sa katapusan ng Hulyo, na ayon sa Ukraina ay layong pilitin si Putin na itigil ang digmaan. Hindi pa tayo nasa gitna ng operasyon na yon, sabi ni Zelensky. Nakabatay ito sa mga katamtaman at malayuang parusa ng Ukraina. Kakayanin pa ba ng Rusya ang ilang linggo pa ng ganito? Kakayanin pa ba ng Rusya ang susunod na plano kung hindi maibigay ng 40 araw na operasyon ang gusto ni Zelensky? Mukhang lumalabas na ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi. Hindi pa kailanman nawala ng Rusya ng ganito karami sa loob lamang ng isang araw. Pero hindi na kami magugulat kung sasabihin din namin ang parehong bagay sa loob ng ilang araw o linggo matapos magpakawala ang Ukraine ng panibagong bugso ng matitinding parusa na mas malaki pa kaysa sa nakita natin na yon. Sa ngayon, patuloy na dinadagdagan ng Ukraina ang talaan para sa taong 2026 at katakatakang nairaos pa ng Rusya ang taon sa ngayon. Sa bandang huli ng Hunyo, ibinunyag ng Ukraine kung gaano kalawak ang bagyo ng mga pag-atake noong 2026 na halos tumakip sa araw sa ibabaw ng Rusya. May mga bagong milestone na abot, lubos ng hindi na kinakaya ng depensa ng Rusya. At malalaman mo ang lahat tungkol dito sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para masundan mo pa ang aming mga balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine laban sa Rusya. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.